Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa isang maikling gabi lang, tuluyang gumuho ang buhay ng babaeng ito. Ang asawa niya ay lumalaban sa matinding cancer at ang bahay na puno ng napakaraming alaala ng pamilya ay nanganganib na kunin ng bangko. Dahil desperado at wala ng ibang paraan, naisip pa niya na tapusin na ang lahat para makalaya. Pero nang akala niya ay wala na talagang pag-asa, bigla niyang natuklasan ang malaking dami ng ilegal na droga sa loob ng bahay niya. Malinaw niyang alam na ilegal ang pagbebenta ng mga bagay na iyon. Pero para sa isang babaeng itinulak na sa dulo tulad ni Yunsu, ito na siguro ang huling pagkakataon. Ito rin ang tanging paraan para mahawakan pa niya ang pamilya niyang nasa bingit na ng pagkawasak. Si Yunsu ay isa lamang ordinaryong housewife, pero mayroon siyang pamilyang pinapangarap ng maraming tao. Mayroon siyang asawang mahal na mahal siya at isang mabait na anak na palaging nakikinig. Para sa kanya, ang pinakamalaking kaligayahan ay ang mamuhay ng payapa ang buong pamilya niya. Kung magkakaroon pa siya ng sariling bahay, magiging perpekto na iyon. Nagkataon naman na mayroon na siya ng lahat ng gusto niya. Naiinggit ang mga kasamahan niya kay Yunsu dahil sobrang perpekto ng buhay niya. Sobrang kontento si Yunsu sa kasalukuyang buhay niya, pero hindi niya inasahan na malapit nang humarap sa malaking pagbabago ang buhay niya. Noong umagang iyon, naghanda si Yunsu ng masaganang almusal para sa asawa niyang si Dojin at sa anak nilang si Sua. Gaya ng dati, naaawa si Yunsu sa asawa niyang nagsusumikap sa trabaho. Kamakailan, sobrang pumayat si Dojin kaya tuloy-tuloy niya itong sinasabawan at kinukuhanan ng pagkain. Hindi napigilan ni Sua na asarin silang dalawa. Masayang ngumiti si Yunsu. Pero paminsan-minsan, sumusulyap sa kanya ang mga mata ni Dojin. Para bang may tinatago siyang sikreto na ayaw niyang matuklasan ng asawa niya. Matapos ihatid sa labas ang asawa at anak niya, sinimulan ni Yunsu ang abala niyang araw. Pumasok siya sa part-time work niya sa supermarket. Pagkatapos noon, bumili siya ng pagkain at nagsaing. Pero hindi niya inaasahan na isang sulat ng paniningil sa mailbox ang tuluyang dudurog sa kapayapaan ng pamilyang ito. Nakasaad sa sulat na may utang si Dojin na 100 milyong won at hindi pa ito nababayaran. Ang bahay na isinangla ay malapit nang sa pilitang kunin ng bangko. Tuluyang gumuho si Yunsu dahil sa balitang ito. Hindi niya ito matanggap. Ang nag-iisang bahay ng pamilya nila ay malapit nang ma-auction. Tinanong ni Yunsu si Dojin kung bakit niya isinangla ang bahay para umutang pero hindi sumagot si Dojin. Nahulaan niya na tumutulong ito sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Ang sama ng loob na matagal nang naipon sa puso niya ay biglang bumuhos. Mabait na tao si Dojin. Lagi niyang masigasig na pinapahiram ng pera ang mga kaibigan niya para tulungan silang malampasan ang mga problema. Kahit nang kinuha ng kapatid ni Dojin ang mana niya, tinutulungan pa rin niya ang kapatid niya tuwing nagkakaproblema ito. Alam ni Yunsu na laging nalulugi si Dojin sa lahat ng oras na ito. Pero kahit minsan, hindi niya ito sinisi. Hindi niya pinangarap ang marangyang buhay. Gusto lang niya ng lugar na matitirhan at makasama ang pamilya niya. Iyon lang ang tanging hiling niya. Pero ngayon, kahit ang maliit na hiling na iyon ay sinira ni Dojin. Matagal nang kasal ang dalawa. Pero ito ang unang pagkakataon na pinagsisihan ni Yunsu na pinakasalan niya si Dojin. Nagkaroon ng malaking away ang dalawa. Galit na umalis ng bahay si Yunsu. Pumunta siya sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Yoju para magreklamo. Naawa si Yoju kay Yunsu. Alam na alam din ni Yoju ang ugali ni Yunsu. Kahit gaano pa kapait ang mga salita ni Yunsu, uuwi pa rin siya kinabukasan ng umaga para maghanda ng almusal para sa asawa at anak niya. Gaya ng hula ni Yoju, maagang umuwi si Yunsu kinabukasan para maghanda ng almusal. Tumingin siya sa paligid, pero hindi niya makita si Dojin kahit saan. Nakita niya na malakas ang apoy sa kalan. Nagmamadaling tumakbo si Yunsu para patayin ang kalan. Doon lang niya nakita na nawalan ito ng malay sa sahig. Nagpanik siya at isinugod ito sa ospital. Doon niya lang nalaman na ilang buwan na pala ang nakalipas mula nang ma-diagnose ito ng pancreatic cancer. Ang sakit na ito ay nangangailangan ng napakalaking gastos sa gamutan. Kahit sumailalim ang pasyente sa operasyon para tanggalin ang tumor, mas mababa sa 10% ang survival rate nila sa loob ng 5 taon. Alam ni Dojin na hindi na mahaba ang natitirang oras niya. Nag-aalala siya sa magiging buhay ng asawa at anak niya sa hinaharap. Kaya isinugal niya ang pagsasangla ng bahay nila para makahiram ng pera. Noong una, gusto ni Dojin gamitin ang perang iyon para mag-invest. Gusto niyang kumita ng dagdag na pera para may maiwan sa asawa at anak niya. Pero hindi lang siya hindi kumita ng pera, nawala pa sa kanya ang nag-iisang bahay ng pamilya. Hindi na kayang sisihin ni Yunsu si Dojin. Desidido siyang iligtas ito kahit ano pa ang mangyari. Nagsimula siyang mangutang kung saan-saan para mabayaran ang pagpapagamot ng asawa niya. Balak niyang mangutang para mabawasan ang kasalukuyang bigat sa pera, pero nagulat siya nang matuklasan na matagal nang nagamit ng asawa niya ang credit limit niya. Wala nang ibang pagpipilian si Yunsu kundi humingi ng utang sa mga kaibigan at kamag-anak ni Dojin. Kahit nakatanggap ng tulong kay Dojin ang mga taong ito, nang marinig nilang may sakit siya, agad silang nakahanap ng kung ano-anong dahilan para tumangging magpahiram ng pera.
Dala ang huling sinag ng pag-asa, lakas loob na pumunta si Yunsu sa bahay ng kapatid ni Dojin. Akala niya, dahil dati ay tinulungan nilang mag-asawa ito na magbayad ng malaking halaga ng pera, papahiramin sila nito ng pera para sa pagpapagamot. Pero hindi niya inaasahan na ilang salita lang ng pakikisimpatiya ang sinabi ng kapatid ni Dojin. Sa huli, binigyan niya si Yunsu ng 1,000,000 won na parang nagbibigay ng limos sa pulubi. Tuluyang nadismaya si Yunsu sa kanya. Noong gabing iyon, malungkot siyang pumunta sa bahay ng matalik niyang kaibigan para uminom. Sobrang galit si Yeoju at sarkastikong sinabi na kinuha ng kapatid ni Dojin ang lahat ng mana at walang iniwan para kay Dojin. Ngayong may sakit si Dojin, 1,000,000 won lang ang ibinigay niya sa kanila. Sinubukan ni Yeoju na makalikom ng 1,000,000 won para kay Yunsu. Dahil sa malubhang sakit ni Dojin, nakita ni Yunsu ang kawalang puso ng mga tao. Alam niya na hindi maganda ang sitwasyon sa pera ng kaibigan niya. Ang 1,000,000 won na ito ay siguradong lahat ng ipon ni Yeoju. Ang matagal ng lakas ni Yunsu ay biglang gumuho. Sobrang naantig siya kaya napaiyak siya ng todo. Biglang naalala ni Yunsu ang life insurance contract niya. Sumagi sa isip niya ang ideya na ipalit ang buhay niya sa insurance money. Mabuti na lang at mabilis na nakabalik sa sarili si Yunsu. Naunawaan niya na parehong kailangan ng anak at asawa niya ang pag-aalaga niya. Ang ideyang iyon ay sandali lang sumagi sa isip niya. Habang naliligaw siya sa iniisip, biglang may narinig siyang ingay mula sa balcony. Lumabas siya para tingnan pero wala siyang nakitang kakaiba. Wala siyang kamalay-malay na may drug dealer na nakatutok sa kanya ng matalim na kutsilyo. Sa kritikal na sandali, nag-doorbell si Officer Taegu na humahabol sa drug dealer. Kamakailan, natuklasan ni Officer Taegu ang isang shipment ng kontrabando na may bigat na 10 kilo. Inutusan siya ng direktor na lutasin agad ang kaso. Naghintay ang mga pulis ng maraming araw. Sa wakas, nahanap nila ang pinagtataguan ng drug dealer, pero desperadong lumaban ang drug dealer. Hindi sinasadyang nagtago siya sa bahay ni Yunsu para makatakas. Itinago ng drug dealer ang kontrabando sa bahay ni Yunsu. Pagkatapos, nagpalit siya ng damit at kalmadong dumaan kay Officer Taegu. Dahil sa karanasan niya sa paglutas ng mga kaso, nakilala ni Officer Taegu ang lakad ng drug dealer sa isang tingin lang. Pinalibutan siya ng grupo ng mga pulis, kaya wala na siyang paraan para makatakas. Kaya nahulog ang drug dealer mula sa mataas na palapag at namatay agad sa lugar. Mula noon, naging misteryo ang kinaroroonan ng kontrabando. Sobrang galit ng direktor dahil sa insidenteng ito. Pinakilos ni Officer Taegu ang lahat ng miyembro ng team niya at nagsagawa sila ng masusing paghahanap sa residential area kung saan lumitaw ang drug dealer. Samantala, naghahanap si Yunsu ng bag na paglalagyan ng damit ng asawa niya nang hindi niya sinasadyang makita ang isang kakaibang bag sa storage room. Akala ni Yunsu na puting candy ang nasa loob kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Ibinuhos ni Yunsu ang lahat ng laman ng bag. Pagkatapos, ginamit niya ang bag para ilagay ang mga damit ng asawa niya. Noong nakarating na si Yunsu sa ospital, doon niya lang nakita sa TV ang eksena ni Police Officer Taegu na humahabol sa isang drug dealer. Sa tabi nito ay may larawan ng 10 kilo ng nakatagong kontrabando. Doon lang napagtanto ni Yunsu nang may takot na ang candy na inilabas niya kanina ay isang bagong uri ng droga. Pag-uwi niya, sinuri niya ang candy at tinikman ito pero wala siyang naramdaman. Nang maramdaman niyang baka sobra lang ang iniisip niya, bigla niyang napagtanto na ang bag na dala ng drug dealer noong tumakas ito ay ang bag na nasa tabi niya. Sa sandaling iyon, sobrang natakot si Yunsu. Ang una niyang reaksyon ay tumawag sa pulis pero sa TV sinabi na ang pagbebenta ng kontrabando ay maaaring kumita ng hanggang 200,000,000 won sa isang buwan. Nagdalawang isip si Yunsu at sa huli ay ibinaba niya ang tawag. Matapos ang isang gabing pakikipaglaban sa sarili niyang isip, nagdesisyon pa rin siyang ibigay ang kontrabando sa pulis. Pero nang papasok na si Yunsu sa police station, tumawag ang teacher ni Sua para ipaalam na ilang araw na itong absent sa school. Nahulaan ni Yunsu na gusto ni Sua na bawasan ang bigat sa pamilya niya. Bumuhos ang guilt sa puso niya. Hindi niya kayang pagalitan ang anak niya. Paulit-ulit lang nangako si Sua na makakapasok si Sua sa school ng panatag at hindi na niya kailangang mag-alala sa ibang bagay. Pagkatapos noon, pumunta si Yunsu sa ospital para bisitahin ang asawa niya dahil nakokonsensya si Dojin sa asawa at anak niya. Bigla siyang nakaisip ng isang katangahan at tumakbo sa rooftop. Gusto ni Dojin gamitin ang paraang ito para mabawasan ang bigat sa asawa niya. Nang tatalon na sana si Dojin, biglang napagtanto ni Yunsu na hindi niya kayang mabuhay nang wala ang asawa niya. Kailangang maging matatag si Yunsu at kailangan niyang gawin ang lahat para mapanatili ang pamilyang ito. Mabilis na tumakbo si Yunsu paakyat para iligtas si Dojin. Pagkatapos noon, nagyakapan ang dalawa at umiyak. Para kumita ng pera, tumanggap si Yunsu ng trabaho bilang cleaner sa isang nightclub. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang narinig ni Yunsu ang isang lalaking nagngangalang Kyung na nagsusupply ng droga sa mga customer sa isang bar. Kamakailan, dahil namatay ang isang drug dealer, nawala ang mga gamit, kaya hindi makakuha ng supply si Kyung. Umuwi si Yunsu para kumuha ng maliit na sample ng mga gamit at dinala ito sa nightclub para hanapin si Kyung at pag-usapan ang cooperation. Pero ito ang unang beses na gumawa si Yunsu ng iligal, kaya sobrang kinakabahan siya.
Itinago ni Yunsu ang pakete ng kontrabando sa ilalim ng 3 patong ng damit. Akala ni Kyung gusto niya itong akitin kaya hinipuan siya nito. Nagpanik si Yunsu at sinampal si Kyung. Ang sampal na ito ang labis na nagpagalit sa kanya. Pakiramdam ni Kyung hindi makatarungan si Yunsu kaya sinaktan niya ito. Sa kritikal na sandali, isang lalaki ang dumating sa tamang oras para iligtas si Yunsu. Balak sana niyang magpasalamat pero nang iangat niya ang ulo niya, natuklasan niyang kilala niya ang lalaking ito. Siya pala ang art teacher ng anak niya. Mabilis na yumuko si Yunsu, natatakot na baka makilala siya nito. Ang ikinagulat ni Yunsu, iniwan siya nito ng business card. Malinaw na nakasulat doon ang salitang Kyung. Pakiramdam ni Yunsu ay nakahanap siya ng last chance para maligtas kaya agad siyang pumunta sa totoong Kyung. Nakilala ni Kyung si Yunsu bilang ina ni Sua. Magsisinungaling na sana siya na pumunta lang siya sa nightclub para tumulong nang makita niyang binuksan ni Yunsu ang isang bag. Sobrang nagulat si Kyung nang makita niya ang kontrabando. Sinamantala ni Yunsu ang pagkakataong ito para magmungkahi ng cooperation. Noong panahong iyon, walang supply si Kyung pero nagdesisyon muna siyang subukin si Yunsu. Dinala siya ni Kyung sa apartment nito. Gumamit siya ng kagamitan para i-analyze ang composition ng mga drogang ibinigay niya. Ipinakita ng resulta na sobrang taas ng purity ng droga. Isa itong bihirang produkto sa market. Pero nang makita ni Kyung ang nag-aalalang itsura ni Yunsu, naramdaman niyang hindi talaga ito mukhang tao sa ganitong industriya. Nag-alala si Kyung sa pinanggalingan ng shipment at nag-imbestiga. Pero mayabang na nagbanta si Yunsu na kapag nagtanong pa si Kyung, makikipag-cooperate siya sa iba. Agad na napagtanto ni Kyung ang pagiging pabaya ni Yunsu. Alam niya na kung hindi niya tatanggapin ang shipment na ito, walang ibang mangangahas na tanggapin ito. Para mabawasan ang risk, nagdesisyon si Kyung na pumirma ng agreement kay Yunsu. Pinabasa niya rito ang agreement sa harap ng kamera para masiguro na malinis ang pinanggalingan ng droga. Kapag may nangyari, kailangang akuin ni Yunsu ang lahat ng magiging loss ni Kyung. Binasa ni Yunsu ang agreement ng may guilt sa puso niya. Hindi mabilang kung ilang beses niyang naisip na sumuko, pero nang maisip niya ang malubhang sakit ng asawa niya at ang mabait niyang anak, sa huli ay nagdesisyon siyang sumugal. Akala ni Kyung, limitado lang ang kakayahan ni Yunsu, kaya pumayag lang siyang bigyan ito ng 3 bahagi ng profit. Sobrang hindi natuwa si Yunsu dito. Hiniling niya na taasan nito ang profit ratio niya kapag napagtanto nito ang halaga niya sa susunod. Tuluyang binaliwala ni Kyung ang mga salita ni Yunsu. Lagi niyang minamaliit ang housewife na ito. Matapos paalisin ni Kyung si Yunsu, pumunta siya sa isang pader. Puno ito ng mga profile at investigation report tungkol sa W Group. Lahat ng clue ay tumuturo sa hair ng grupo na si Hui Rim. Tiningnan ni Kyung ang calendar. Nakalagay doon ang birthday ng girlfriend ni Hui Rim. Pagkatapos, binasa ni Kyung ang balita tungkol sa paghahanap ng pulisya sa 10 kilo ng droga na nawawala mula sa Phantom Organization. Kaya agad niyang pinaghinalaan ang pinanggalingan ng droga na nasa kamay ni Yunsu. Hindi nagtagal, ginanap ang birthday party ng girlfriend ni Hui Rim sa nightclub kung saan nagtatrabaho si Kyung. Dumating si Kyung dala ang bagong droga na ibinigay ni Yunsu. Kontento ang lahat sa mga dala niyang goods. Si Hui Rim lang ang palaging seryoso ang mukha. Pakiramdam niya ay parang pamilyar si Kyung, kaya lagi siyang nagbabantay. Sa totoo lang, hindi simpleng drug dealer ang identity ni Kyung. Matagal na niyang iniimbestigahan ang lahat ng bagay sa paligid ni Hui Rim. Ang pagbebenta ng droga ay isa lang sa mga paraan niya para malaman ang totoo. Sa oras na ito, may nang-aasar sa girlfriend ni Hui Rim. Nagalit si Hui Rim at hinawakan ang ashtray. Mabilis na pinigilan ni Kyung ang galit na Hui Rim. Dinala ni Kyung ang manggugulo sa tambakan at tinuruan ito ng leksyon. Nagkataon, lumabas si Yunsu para magtapon ng basura at nasaksihan niya ang eksenang ito. Nakita niya ang mabangis na mukha ni Kyung, kaya natakot siya at nagtago. Hindi siya nangahas na magsalita. Nang makaalis na si Kyung, sakalang balak umalis ni Yunsu, pero nakita siya ng taong kabubugbog lang. Akala ni Sujin, nagtatago si Yunsu sa dilim para silipin at pagtawanan siya. Ibinuhos ni Sujin ang lahat ng galit niya sa babaeng ito. Hindi niya inaasahan na hindi pala madaling apihin si Yunsu. Naglabas siya ng electric baton at pinabagsak si Sujin. Natakot ito at nagmamadaling nagmaneho palayo. Pero kakaliko pa lang ni Sujin, bumangga siya sa curb. Ang malakas na ingay ay nakatawag ng pansin ng mga tao. Nang makita ni Yunsu na paparating ang pulis, alam niyang may mali. Nag-alala si Yunsu na maaaresto si Kyung kaya sinubukan niya itong tawagan. Pero may rule si Hui Rim na walang pwedeng gumamit ng cellphone sa banquet table. Pinakumpiska niya ng maaga ang cellphone ni Kyung. Hindi makontak ni Yunsu si Kyung. Natuklasan na ni Officer Taegu ang droga sa kotse at sinusundan ng pulis ang mga clue papunta sa pintuan ng nightclub. Sobrang kabado si Yunsu habang dumadaan siya sa crowd sa dance floor para ipaalam kay Kyung. Pero hindi stand out si Yunsu kaya kahit makilala siya ni Kyung, hindi nito maiintindihan kung ano ang gusto niyang iparating. May nag-report na ng balita sa pintuan at alam na ni Kyung na nasa labas ang pulis. Mabilis niyang inilipat ang grupo ni Hui Rim. Pagkatapos, nagpadala siya ng tao para linisin ang mga bakas na iniwan nila sa lugar. Kasabay nito, inutusan ni Kyung ang security guard na burahin ang lahat ng recording sa room nang sumugod si Officer Taegu sa nightclub. Nailipat na ni Kyung ang lahat, pero sobrang bilis dumating ni Officer Taegu
at may naiwan pa ring ilang drug wrapper ang cleaning staff. Batay doon, natiyak ni Officer Taegu na may taong nagdi-distribute ng droga rito. Agad na kinontrol ni Officer Taegu ang surveillance room. Gusto niyang matrack down ang mga gumagamit ng droga. Sobrang cooperative ng staff sa surveillance room. Pero nang makita ng pulis na pumasok ang grupo ni Kyung sa room 3, biglang naputol ang power supply sa surveillance room. Nabura rin ang surveillance video. Umasa si Officer Taegu sa huling clue para hanapin ang room 3 pero walang tao sa loob. Nakatakas na si Kyung mula sa ibang room. Lahat ng ito ay inayos ni Yunsu. Sinadya niyang palitan ang mga number ng room 2 at room 3. Dahil doon, nagkaroon ng sapat na oras si Kyung para makatakas. Matapos maayos ang lahat ng gulo, tahimik na umupo si Yunsu sa tapat ni Kyung. Tinitigan niya ang perang nakakalat sa buong mesa. Napuno ng curiosity si Yunsu. Mukhang iba si Kyung kumpara sa ibang drug dealer. Habang ang iba ay nasasabik sa epekto ng droga, si Kyung ay palaging kalmado at kontrolado. Mula simula hanggang dulo, hindi kailanman nakita ni Yunsu na gumamit ng droga si Kyung. Nakuha ng matalas niyang obserbasyon ang atensyon ni Kyung pero ayaw niya na may nangingialam sa private life niya. Sa totoo lang, matagal nang natuklasan ni Yunsu ang mga litrato na ipinaskil ni Kyung sa bahay. Ito ang unang beses na nakatanggap si Yunsu ng pera kaya pareho siyang kinakabahan at umaasa. Binigyan ni Kyung si Yunsu ng makapal na tumpok ng pera. Hindi man lang siya naglakas loob na bilangin ang pera. Nagmamadali niyang isiniksik ang pera sa bulsa niya habang tensyonado ang muka na parabang may nagawa siyang masama. Napansin ni Kyung ang pagtanggi sa loob ni Yunsu at nakita niya itong napaka-interesante. Malinaw na tutol si Yunsu sa mga drogang ito pero patuloy pa rin niyang ginagawa ang ilegal na bagay na ito. Dahil dito, naging curious si Kyung tungkol sa kanya. Umuwi si Yunsu dala ang pera habang nag-aalala. Sobrang tense ng nerves niya na para siyang ibong takot sa baluktot na sanga. Nagiging hostile siya sa kahit sinong lumalapit sa tabi niya. Binuksan ni Yunsu ang envelope habang nanginginig ang boses niya. Nasa loob ang 5 milyong won. Ang halagang ito ay mas malaki pa kaysa sa sahod ni Yunsu sa 3 buwang pagtatrabaho sa supermarket. Sa sandaling ito, mas nagkaroon ng kumpiyansa si Yunsu na iligtas ang pamilya niyang nasa bingit ng pagkawasak. Inayos niya ang pagpapagamot ng asawa niya ng may kapanatagan. Binilhan din niya ang anak niya ng bagong-bagong set ng drawing pens. Sinabihan ni Yunsu si Sua na pumasok agad sa school. Hindi kailangang mag-alala ni Sua sa mga problema ng pamilya dahil si Yunsu ang bahala sa lahat. Mukhang gumaganda na ang buhay ni Yunsu. Pero hindi niya alam na sa ibang lugar, nalaman na ng boss ng Phantom Organization na nawala ng transporter ang 10 kilo ng droga. Mataas ang purity ng shipment na ito kaya espesyal itong nakalaan para sa mga VIP customer. Galit na ipinatawag ng boss si Donghyun at ang nakababatang kapatid niya na si Junhyun sa harap niya dahil sila ang mga drug delivery person. Pinutol ng boss ang daliri ni Donghyun sa harap ng nakababatang kapatid nito. Pinilit ng boss sina Donghyun at Junhyun na hanapin ang kinaroroonan ng droga. Nagbabala ang boss na kapag hindi nila nahanap ang mga goods, mawawala ang buhay nila. Si Junhyun ang nagsusupply kay Kyung. Takot siyang mawalan ng buhay, kaya nakipag-appointment siya para makipagkita kay Kyung. Hiniling ni Junhyun kay Kyung na tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ng nawawalang droga. Binigyan ni Junhyun si Kyung ng sample ng droga. Agad itong dinala ni Kyung sa bahay para itest. Nagulat siya nang matuklasan na pareho ang analysis report nito sa dinala ni Eunsu. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ni Kyung na ang shipment ni Eunsu ay ang shipment na nawala sa boss. Pero si Eunsu ay walang kamalay-malay na papalapit na ang panganib. Kahit pwede siyang kumita mula sa pagbebenta ng droga, kinamumuhian niya ang trabahong ito. Araw-araw, masipag pa rin siyang nagtatrabaho sa supermarket pero hindi inasahan ni Eunsu na magiging delivery person sa supermarket si Junhyun. Malamang, panahon na lang ang bibilangin bago matuklasan si Eunsu. Matapos kumita ni Eunsu ng pera sa nightclub, pumasok siya sa supermarket gaya ng dati. Tahimik niyang hinintay na ipaalam sa kanya ni Kyung ang susunod na transaksyon. Sa loob lang ng ilang maikling araw, naubos ang 5 milyon ni Eunsu. Lalo nang lumalala ang kondisyon ni Dojin kaya kailangan ng bagong paraan ng paggamot. Sinabi ng doktor na ang tanging problema sa paraang ito ay ang mataas na gastos. Hindi ito covered ng health insurance. Ang gastos para sa isang course ng treatment ay 6 na milyong won. Nang marinig ito, biglang natawa si Eunsu ng mapait at walang magawa. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na dumidikit ang malas sa mahihirap na taong tulad niya. Ayaw ni Eunsu na ipagpatuloy ang paggawa ng krimen, pero sa pagpapatuloy lang ng pagbebenta ng droga niya, mapapanatili ang kaligayahang lagi niyang sinubukang protektahan. Sandaling hindi alam ni Eunsu kung ano ang gagawin. Nang bumalik si Eunsu sa hospital room para alagaan si Dojin, nakita niya ang sakit nito. Wala nang ibang magawa si Eunsu kundi hilingin sa doktor na dagdagan ang dose ng painkiller, pero sinabi ng nurse na sa kasalukuyang kondisyon ni Dojin, hindi na epektibo ang painkiller. Ang makita si Dojin na pinahihirapan ng sakit ay parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso ni Eunsu. Noong gabing iyon, habang naliligo si Sua, natuklasan niya na sira ang water pump na nakakonekta sa water heater. Ang repair at replacement ay nagkakahalaga ng 2 milyong won. Tiningnan ni Eunsu ang ipon niya at nakita niyang wala pang 500,000 won ang natitira. Dahil nanghihinayang siyang gastusin ng pera, kailangan niyang hayaang maligo sa malamig na tubig ang anak niya.
Bilang resulta, nilagnat at sinipon si Sua. Kinabukasan, nakita ni Yunsu ang luma niyang life jacket noong elementary school at ibinigay ito kay Sua para isuot at pampainit. Nang pumunta si Sua sa school para mag-drawing kasama ang mga kaibigan niya, tinukso siya dahil may malaking butas ang jacket niya. Nahiya si Sua at hinubad ang suot niya at isiniksik ito sa bag pero hindi sinasadyang napunit ito dahilan para kumalat sa buong sahig ang mga balahibo sa loob. Nang makita ni Kyung ang naguguluhang itsura ni Sua, agad niyang naintindihan kung bakit nagbebenta ng droga si Yunsu. Kasabay nito, biglang nasiraan ang kotse ni Yunsu sa daan kaya kinailangan niyang humingi ng sakay kay Junhyun. Nang makarating ang dalawa sa bahay ni Yunsu, sinamantala ni Junhyun ang oras na umiinom siya ng tubig para tumingin-tingin sa paligid. Narinig niyang sira ang tubo ng tubig niya kaya inayos niya ito para sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag si Kyung. Mabilis na ibinaba ni Junhyun ang tawag. Hindi napansin ni Yunsu ang sandaling ito. Dahil hindi makontak ni Kyung si Junhyun, kailangan niyang magsimula muna kay Yunsu. Gumawa ng dahilan si Kyung para ihatid si Sua pauwi. Nang makita ni Yunsu ang anak niyang bumababa mula sa kotse ni Kyung, sobrang nagpanik siya. Sinabihan ni Yunsu ang anak niya na huwag nang sumakay sa kotse ng estranghero sa susunod. Hindi maintindihan ni Sua kung bakit sobrang kinakabahan ng nanay niya. Dahil para kay Sua, teacher si Kyung, hindi estranghero. Hindi makasagot si Yunsu at nanatili na lang siyang tahimik. Wala siyang kamalay-malay na ang pakay ni Kyung sa paghahatid kay Sua ay para malaman ang address ng bahay niya. Lumabas na natuklasan ni Kyung na ang drogang ibinigay ni Yunsu ay ang shipment na nawala sa Phantom Organization. Ang organisasyong ito ang nagsusupply sa kanya ng mga goods. Kapag natuklasan ng organization na ibinebenta ni Kyung ang nawawala nilang shipment, siguradong hindi siya palalagpasin. Kahit sakim si Kyung sa pera, naiintindihan niyang buhay pa rin ang pinakamahalaga. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon si Kyung na itulak si Yunsu bilang pamalit para mailigtas niya ang sarili niyang buhay. Walang alam si Yunsu sa lahat ng ito. Kamakailan, kinakaharap niya ang kahirapan at wala pa rin siyang naririnig mula kay Kyung para makuha ang goods. Sa huli, hindi na nakatiis si Yunsu, kaya nagdesisyon siya na mismo ang maghanap kay Kyung. Malakas na nagreklamo si Yunsu na dati, hiningi ni Kyung ang lahat ng goods pero nitong mga nakaraang araw, wala man lang itong ginagawa. Galit na hinila ni Kyung si Yunsu pauwi. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang galit nito. Nakatayo lang siya sa pinto ng takot. Nang ihagis ni Kyung sa harap niya ang parehong droga ni Yunsu at ang nawawala mula sa Phantom Organization, pinapaliwanag niya kung bakit magkapareho ang ingredients ng dalawang droga. Doon lang napagtanto ni Yunsu na alam ni Kyung ang pinanggalingan ng droga niya. Nagpanik si Yunsu at gustong magpaliwanag pero lalo siyang natakot sa mga sinabi ni Kyung. Mula nang gumawa sila ng gulo sa nightclub at nakialam ang pulis, parehong binabantayan ng pulis at ng Phantom Organization ang shipment na ito. Ngayon, hindi na madaling maibenta ang shipment ng droga na ito. Sinira ng shipment ni Yunsu ang rule na sinusunod ni Kyung sa loob ng maraming taon na hindi siya kailanman nasasangkot sa gulo. Sa kasamaang palad, nawala na ng kontrol ang mga bagay. Kasalukuyang nasa napakadelikadong sitwasyon si Kyung. Maraming puwersa ang naghahanap sa kanya. Balak ni Kyung na tawagan si Donghyun para ipaalam dito na nasa kay Yunsu ang lahat ng droga. Sobrang natakot siya kaya desperado niyang hinablot ang cellphone ni Kyung dahilan para mahulog ito sa sahig at mabasag. Nagpanik si Yunsu at lumuhod. Nakiusap siya kay Kyung na bigyan siya ng pagkakataong bumawi. Isang kondisyon lang ang ibinigay ni Kyung para patawarin siya. Iyon ay kailangan niyang ibigay ang lahat ng natitirang droga sa bahay kay Kyung bago mag-alas 6 bukas. Pero ang mga drogang iyon ang perang pangligtas buhay ni Yunsu, kaya ayaw niyang pakawalan ang ganitong pagkakataon para kumita. Sa isang sandali ng pagmamadali, nakaisip si Yunsu ng ideya. Pinayuhan niya si Kyung na mabilis na ibenta online ang lahat ng goods na nasa kamay niya bago siya mahuli ng Phantom Organization at ng pulis. Si Yunsu, bilang partner, ang pwedeng direktang mag-deliver ng goods para hindi na kailangang magpakita ni Kyung. Ang proposal niya ay hindi ang pinakamagandang choice sa puso ni Kyung. Ayaw rin niyang maging common product ang bagong droga niya dahil sa oras na iyon, hindi na maa-attract ni Kyung ang atensyon ni Hui Rim. Sa huli, gusto ni Kyung na ibalik ang lahat ng droga sa Phantom Organization kapalit ng tiwala at kaligtasan niya. Pagkatapos, kinontak ni Kyung si Donghyun. Sa ilalim ng pressure ni Kyung, nagtatrabaho si Yunsu na lutang ang isip. Ayaw niyang ibigay ang droga at putulin ang source ng pera niya, pero natatakot siyang isumbong siya ni Kyung. Habang naiipit si Yunsu, nakita niya ang cash drawer ng supermarket. Nawalan ng kontrol ang mga kamay ni Yunsu at umabot ito roon. Mabuti na lang at ang tawag ng manager ang nagpabalik sa kanya. Napigilan siya nitong ipagpatuloy ang krimen sa oras na iyon. Napagtanto ni Junhyun ang sakit ng hindi mabuhay at hindi rin mamatay. Matapos mag-isip ng mabuti si Yunsu, nagdesisyon siyang ibigay ang lahat ng droga kay Kyung. Dumating si Kyung sa napagkasunduang lugar kasama si Donghyun at tahimik na naghintay ng alerto. Napagtanto ni Kyung na may mali sa paligid niya. Lumabas na matagal nang ayaw sa kanya ni Junhyun. Hindi sinabi ni Junhyun ang totoo sa boss, kundi maling inakusahan niya si Kyung na nagnakaw ng droga. Dahil naramdaman ni Kyung ang panganib, isinugal niya ang buhay niya para tumakbo palayo. Nang mahuhuli na sana ni Junhyun si Kyung, tumalon siya sa subway at matagumpay na nakatakas.
Pagkababa ng train, niyakap ni Kyung ang bag at tumakbo sa kalye pero hindi sinasadyang nabangga niya ang isang couple. Nagkalat sa buong sahig ang droga sa loob. Habang nagmamadaling pinupulot ni Kyung ang mga iyon, nagulat siya nang makita na ginamit ni Yunsu ang mint candies para ipalit sa lahat ng droga. Pakiramdam ni Kyung ay niloko siya. Tinawagan niya ito sa sobrang galit para questionin siya. Pero nalaman ni Kyung na dahil wala na siyang silbi kay Yunsu, nagdesisyon itong dalhin ang lahat ng droga sa police station. Tuluyang nagpanik si Kyung sa impormasyong ito. Nagmamadali siyang pumunta sa police station para pigilan siya. Sa ibang pangyayari, ilang beses nang nakatakas ang mga drug dealer sa mismong harap ni Police Taegu dahil dito sobrang galit niya. Nag-overtime si Police Taegu at ang mga kasamahan niya. Binalikan nila ang surveillance cameras ng nightclub. Dahil sa maraming taon ng karanasan sa paglutas ng mga kaso, nakilala ni Police Taegu ang malabong anyo ni Kyung. Pagkatapos, kinilala ni Police Taegu na siya ang drug dealer. Pero nang tingnan niya ang employee records ng nightclub owner, wala siyang mahanap na kahit sino na tumutugma sa malabong anyong iyon. Paikot-ikot sumagot ang nightclub owner at tumangging makipag-cooperate. Halatang pinoprotektahan niya si Kyung. Wala nang ibang magawa si Police Taegu kundi ilipat ang atensyon niya kay Sujin. Pinilit niya si Sujin na ibunyag kung sino ang malabong anyo na iyon. Noong una, tumanggi si Sujin na ibunyag ito. Pagkatapos, sinabi ni Officer Taegu na si Sujin ay hindi lang isang second-generation imposter mula sa mayamang pamilya, kundi ginamit pa niya ang identity na ito para mangutang ng 200 milyong won. Kapag hindi umamin si Sujin, ibubunyag ni Officer Taegu ang identity niya. Sa oras na iyon, pupuntahan ng creditor si Sujin. Dahil natakot si Sujin na mabunyag ang identity niya, inamin niyang ang pangalan ng drug dealer ay Kyung. Tinakot ni Officer Taegu ang nightclub owner, kaya wala na itong ibang choice kundi tradorin si Kyung. Pagkatapos, tinawagan niya si Kyung. Nang matanggap ni Kyung ang tawag mula sa nightclub owner, agad niyang napagtanto na may mali. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at tinanggal ang SIM card. Kahit ilang segundo lang iyon, natukoy pa rin ni Officer Taegu ang lokasyon ni Kyung. Mabilis na nag-deploy ng puwersa ang pulis para arestuhin siya. Mabuti na lang, nakapag-react agad si Kyung. Dahil doon, nakatakas siya sa paghabol ng mga pulis. Nang ligtas na si Kyung, desperado niyang tinawagan si Yunsu. Natatakot siya na baka tumawag ito sa pulis at madamay siya. Kalmado nitong sinagot ang phone. Makikita sa mukha niya ang ginhawa. Nang magkita sina Yunsu at Kyung, mabilis niyang hinablot ang bag nito pero nakita niyang wala namang laman sa loob. Doon lang napagtanto ni Kyung na naloko siya ni Yunsu. Tuluyan na itong nagbago mula sa dati nitong mahinang itsura. Mula sa sandaling gusto ni Kyung kunin ang lahat ng droga kahit walang pakialam sa buhay o kamatayan ng pamilya niya, napagtanto ni Yunsu ang pagiging walang malasakit nito. Kaya binago niya ang ugali niya. Naging mabangis ang mukha ni Yunsu at sinabi niya kay Kyung na kailangan lang niyang kumita ng 200 milyong won para mabayaran ang medical expenses ng asawa niya at mabawi ang bahay. Ang natitirang 8 bilyong won na halaga ng droga ay mapupunta kay Kyung. Dahil natatakot si Kyung na isama siya ni Yunsu sa pagbagsak, pumayag siya sa proposal nito na online selling. Pero kinailangan ni Kyung na kumita si Yunsu ng 100 milyong won sa loob ng 2 linggo para mapatunayan ang kakayahan niya. Tumango si Yunsu bilang pagsang-ayon. Opisyal na nagsimula ang cooperation ng dalawa. Kinabukasan, sinimulan ni Kyung turuan si Yunsu ng sales skills. Ang una ay ang pagpili ng target customers. Kailangan itong ibase sa paraan nila ng paggamit ng droga. Kailangang unahin ni Yunsu ang mga customer na gumagamit ng droga sa pamamagitan ng ilong. Dahil kapag gumamit ang customers ng intravenous injection method, mataas ang chance na magkaroon sila ng mental disorder. Madidiskubre at irereport sila ng mga tao sa paligid nila. Mula roon, madadamay ang nagbebenta ng droga. Kaya kailangan ni Yunsu humanap ng grupo ng long-term at safe customers. Pangalawa, ang presyo ng droga ay parang stock market. Bawat gram ay nagkakahalaga mula 500,000 won hanggang 2 milyon at 800,000 won. Mas maraming binibili ang customers, mas malaki ang commission na matatanggap ng seller. Kahit mas malaki ang profit mula sa maraming maliliit na transaction, ang isang malaking transaction ang pinakaligtas na paraan. Sa huli, binigyan ni Kyung si Yunsu ng dedicated phone para sa transactions. Sinabihan niya ito na huwag gumamit ng kahit anong social network. Matapos maihanda ang lahat, nagsimula silang planuhin ang online sales process. Para maiwasan ang police surveillance, plano nilang gumamit ng anonymous social networking software. Kasabay nito, gumamit silang dalawa ng maikling negotiation method. Ang paraang ito ay kayang bawasan ang pag-leak ng impormasyon at dagdagan ang mystery ng transaction. Plano ni Yunsu na kumita ng 200 milyong won sa loob ng 1.5 buwan. Ang natitirang pera ay ibibigay kay Kyung. Gustong-gusto niya ito. Ang original purpose ni Kyung sa drug trafficking ay mabilis na kumita ng pera para bayaran ang pinsalang na idulot niya sa pamilya ni Huirim. Paminsan-minsan, nagbibigay si Kyung ng pera sa kapatid niya para bilhin muli ang shares ng family company ni Huirim. Tinatanggap lang ng kapatid ni Kyung ang pera at hindi kailanman nagtatanong tungkol sa pinanggalingan nito. Hindi napigilan ni Kyung na madismaya dahil kung tutuusin, kinita niya ang perang ito sa sarili niyang pagsisikap. Kapag nabunyag ang lahat, siguradong makukulong si Kyung. Nananabik siyang makatanggap ng kaunting atensyon mula sa kapatid niya. Naunawaan ng kapatid niya ang nararamdaman ni Kyung. Sa totoo lang, alam na alam niyang hindi malinis ang pera ni Kyung.
Pero naiintindihan din ng kapatid ni Kyung na habang mas nagtatanong siya at nagpapakita ng pag-aalala, mas magiging delikado ang sitwasyon para kay Kyung. Matapos malaman ito ni Kyung, unti-unting nawala ang disappointment sa puso niya. Mabilis na na-set up ang online sales channel. Naisip ni Yunsu na itago ang pills sa watercolor pens. Pagkatapos, ipinapadala niya ang mga ito sa customers sa pamamagitan ng post. Maingat na nag-disguise sina Yunsu at Kyung. Araw-araw, pabalik-balik sila sa mga express delivery station. Kahit busy sila, maayos ang takbo ng trabaho nila. Lumipas ang 1 linggo. Inilagay ni Kyung ang perang kinita nila sa mesa. Pareho silang medyo nadismaya. Ang kita sa 7 araw na kabisihan ay hindi man lang katumbas ng 1 gabi ng trabaho ni Kyung sa nightclub. Hiniling ni Kyung kay Yunsu na humanap ng paraan para mapabuti ang sitwasyon dahil habang tumatagal ang sales cycle nila, mas lumalaki ang risk na kailangan nilang harapin. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yunsu ng transaction message. Hindi lang mataas ang offer na presyo ng kabilang party, kundi hiniling din nitong bumili ng 300 gram ng droga ng sabay-sabay. Ang tanging kondisyon ay direktang transaction at personal na i-check ang goods sa lugar. Sa harap ng tukso ng malaking profit, nagdesisyon si Yunsu na sumugal. Pumunta siya sa isang maliit na motel. Ang lugar na ito ay napili na ng maaga bilang transaction location. Nagpanggap si Yunsu bilang receptionist. Kinumpirma niya ang halaga ng pera ng kabilang party sa pamamagitan ng video application. Pagkatapos, ginabayan niya ito papunta sa isang tagong sulok para kunin at i-check ang goods. Pinaiwan niya rito ang pera at pinapaalis ito. Naging maayos ang lahat ayon sa plano ni Yunsu. Nang palihim siyang natutuwa na walang sablay ang arrangement niya, biglang bumalik ang lalaki. Hindi lang nito ninakaw ang pera niya, kinuha rin nito ang droga. Natakot si Yunsu at hindi nangahas na lumaban. Nang matuklasan ng lalaki na ang drug dealer ay isang middle-aged woman na ordinaryo ang itsura, ipinakita nito ang pangmamaliit sa kanya. Nag-iwan lang ito ng 50,000 won na parang nagbibigay ng limos sa pulubi. Pagkatapos, mayabang itong naglakad palayo. Pinulot ni Yunsu ang 50,000 won sa lupa at nakaramdam siya ng hindi pagtanggap. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip ni Yunsu, ang mabawi ang pera. Tumayo siya at hinabol ang lalaki. Hindi pa nakakita ang lalaki ng babaeng ganito kapursigido. Mabilis na sumakay ang lalaki sa motor niya at tumakas. Agad na dumaan si Yunsu sa shortcut para harangan siya. Sa huli, nabangga niya ang lalaki. Nahulog sa lupa ang bag ng lalaki. Sinamantala ni Yunsu ang pagkakataon at mabilis na nabawi ang pera. Nang hahabulin na sana siya ng lalaki, dumating si Kyung para tulungan si Yunsu. Maayos ang kooperasyon ng dalawa. Matagumpay na nabawi ni Yunsu ang pera. Mabilis siyang hinila ni Kyung palayo sa lugar. Dahil sa decisive actions ni Yunsu, nagbago ang tingin ni Kyung sa kanya. Natuklasan din niya na napakahusay ng planning ability nito. Ang dahilan kung bakit nakarating siya sa tamang oras para makipag-coordinate ay dahil napag-usapan na nilang dalawa ang countermeasure sa phone bago pa man iyon. Malaking success ang transaksyon na ito, kaya parehong nasiyahan sina Yunsu at Kyung. Nagpunta kung saan-saan si Kyung para pumili ng luxury cars. Sinimulan ni Yunsu na pagandahin ang buhay ni Sua. Binilhan ni Yunsu si Sua ng pinakabagong phone. Dinala ni Yunsu si Sua para kumain ng mamahaling Korean beef. Pero sa isang tagong sulok na hindi nakikita ni Yunsu, tahimik na papalapit ang panganib. Alam ng boss ng Phantom Organization na iniimbestigahan ng pulis si Sujin, kaya sinusubukan nitong pilitin siyang umamin para malaman ang kinaroroonan ni Kyung. Pero hindi tunay na pangalan ni Kyung iyon. Mula nang isara ng pulis ang nightclub, hindi na nakahanap si Sujin ng kahit anong bakas ni Kyung. Ang boss ay hindi kasing pigil ng pulis. Naglabas siya ng pliers at nagbantang puputulin ang dila ni Sujin. Sa sobrang takot, mabilis nitong inamin na may isang taong kamakailan lang ay nagbebenta ng drug pills online. Noong una, balak ni Junhyun na magpanggap bilang buyer para mag-order at malocate ang seller. Pero natatakot si Kyung na baka maghiganti ang lalaki noong nakaraan. Kaya pansamantala niyang isinara ang online transaction channel. Nanginginig na ni-report ni Donghyun ang latest progress sa boss. Habang nangyayari ito, patuloy na inoobserbahan ni Junhyun ang ekspresyon nito. Nang makumpirma ni Junhyun na hindi galit ang boss, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang tumalikod si Donghyun para umalis, sinabi ng boss sa kanya na linisin ang dugo ni Sujin sa sahig. Itinaas ni Junhyun ang ulo niya at nakita si Sujin na binugbog hanggang halos hindi na makilala at nakahandusay sa lupa. Sobrang natakot si Junhyun nang makita ito. Hinahanap din ni Police Officer Taegu ang kinaroroonan ni Kyung. Nagsagawa ang pulis ng malawakang paghahanap gamit ang surveillance camera. Natuklasan ng pulis na si Yunsu ang naglagay ng droga sa locker, kaya napagkamalan nilang siya ang superior ni Kyung. Nagmobilize ang pulis ng mas maraming puwersa para imbestigahan ang mas marami pang impormasyon tungkol kay Yunsu. Matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-review ng pulis sa cameras, ilang characteristics lang ng suot ni Yunsu ang na-record nila, pero hindi nila makita ng malinaw ang mukha niya. Hindi napigilan ng pulis na magreklamo na mukhang professional criminal si Yunsu dahil napakataas ng anti-reconnaissance ability niya. Mabuti na lang, sa pamamagitan ng analysis, natuklasan ng isang batang police officer ang signal ng transactional phone calls, pangunahin itong nakasentro sa hangang area. Sa huli, na-narrow down ng pulis si Yunsu. Nagtatrabaho siya bilang cleaner sa nightclub at nakatira sa hangang. Kumatok ang pulis sa pinto ni Yunsu.
Matagal nang nararamdaman ni Sua na kakaiba ang kilos ng nanay niya nitong mga nakaraang araw. Mas lalo siyang nagulat nang dumating ang pulis sa bahay nila. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang pakay ng mga ito. Ang mas malala, nitong mga nakaraang araw, kailangang lumabas ni Yunsu para kumita ng perang pambili ng gamot ni Dojin. At nagkaroon si Yeoju ng pagkakataong sirain ang pamilya ni Yunsu. Ginamit ni Yeoju ang dahilan na aalagaan niya si Dojin para madalas manatili sa ospital. Sa totoo lang, kahit hindi mayaman ang buhay ni Yunsu at Dojin, ang pagmamahalan nila ay palaging hinahangaan ng lahat ng tao sa paligid nila. Hindi alam kung kailan nagsimulang mabuo sa puso ni Yeoju ang ideya na palitan ang posisyon ni Yunsu. Bukod pa rito, ang nanay ni Jinhee ay mukhang namumuhay ng maayos at masaya kasama ang asawa niya, pero siya lang mismo ang nakakaalam na matagal nang sira ang relasyon nila. Noong araw na iyon, sinundan ng nanay ni Jinhee ang asawa niya at hindi sinasadyang nakita niyang hinatid ni Kyung si Yunsu pauwi. Kaya agad naisip ng nanay ni Jinhee na may affair si Yunsu. Gusto niyang alamin ang nakatagong katotohanan. Dahil sa mahusay na marketing talent ni Yunsu, naging matagumpay ang cooperation niya kay Kyung. Mabilis na naubos ang droga. Malapit na rin kumita si Yunsu ng 200 milyong won, pero tahimik ding papalapit sa kanya ang panganib. Kamakailan, inimbestigahan ni Police Officer Taegu ang call history ni Kyung. Sinundan nila ang mga clue at pumunta sa bahay ni Yunsu. Nagpanggap si Yunsu na kalmado para makipag-cooperate sa pagtatanong ng pulis. Ang trabaho ni Officer Taegu ay i-distract si Yunsu. Hinalughog naman ni Officer Yunyong ang buong bahay para makita kung saan pwedeng itago ni Yunsu ang droga. Hinalughog ni Officer Yunyong ang buong bahay ni Yunsu pero wala siyang nahanap na kakaiba. Matapos malaman ni Officer Taegu ang sitwasyon ng pamilya ni Yunsu, naawa siya rito. Isang housewife ang kailangang magsumikap para kumita ng perang panggamot sa sakit ng asawa niya. Sa totoo lang, hindi bagay kay Yunsu ang image ng isang drug dealer. Pero iba ang opinyon ni Officer Taegu. Naniniwala siyang kahit sino na nasa matinding gipit ay nangangailangan ng pera para malutas ang problema nila. Kaya susugal sila at papasok sa drug trafficking. Para mabuhay, gagawin ng tao ang kahit ano. Sinasabi ng kutob ni Officer Taegu na hindi simpleng babae si Yunsu. Dahil walang nakitang ebidensya ang pulis sa bahay niya, wala silang ibang choice kundi pansamantalang umalis. Palihim silang manggongolekta ng mas marami pang ebidensya ng krimen ni Yunsu. Matapos silang paalisin, sobrang natakot siya. Mabilis niyang inilabas ang malaking halaga ng cash mula sa garapon ng pickled plums. Alam niya na sa pagkakataong ito, swerte lang ang dahilan kaya siya nakatakas. Sa susunod, baka hindi na siya ganoon kaswerte, kaya kailangang mabilis na kumita si Yunsu ng 200 milyong won para tapusin ang krimen niya. Hindi alam ni Kyung na iniimbestigahan na ng pulis si Yunsu. Patuloy siyang lumapit kay Huirim dahil tinulungan ni Kyung si Huirim na ayusin ang gulo noong nakaraan. Inaya siya ni Huirim na maglaro ng golf. Nagyabang si Huirim na dati ay may loyal subordinate siya sa tabi niya. Minsan, namatay ang kaibigan ni Huirim habang gumagamit ng droga. Ang subordinate na iyon ang nakulong kapalit ni Huirim. Nang sabihin ni Huirim ang mga salitang ito, hindi niya napansin na palihim na ginagamit ni Kyung ang relo niya para i-record ang usapan. Mula nang tanungin si Yunsu ni Police Taegu, nagkaroon na siya ng mga bangungot tungkol sa pagkakaaresto. Gustong sabihin ni Yunsu kay Kyung na binabantayan siya ng pulis pero hindi siya makahanap ng pagkakataon. Espesyal pang binigyan ni Kyung si Yunsu ng isang pares ng high heels. Gusto niyang ipagpatuloy nito ang pagtatrabaho kasama siya matapos nitong kumita ng 200 milyong won. Nakita ni Kyung ang marketing ability ni Yunsu at pinayuhan siyang pag-isipan ito ng mabuti dahil kapag tumigil si Yunsu sa trabahong ito, babalik siya sa dati niyang buhay na mahirap. Sa oras na ito, naisip ni Yunsu ang abala niyang mga araw sa part-time work. Kailangan din niyang samantalahin ang oras para alagaan ang asawa niya. Ginawa ni Yunsu ang lahat para gamutin ang asawa niya, pero patuloy na lumala ang kondisyon nito. Nagsimula siyang magkaroon ng side effects mula sa chemotherapy. Nalagas ang buhok niya ng paunti-unti pero malalaking patches. Narinig ni Dojin na dagdag gastos ang pagpapakalbo. Kaya naawa siya kay Yunsu. Kaya si Dojin na mismo ang kusang pumunta sa barbershop para magpakalbo. Araw-araw nasa tabi ni Dojin si Yeoju para alagaan siya. Sobra siyang nag-aalala sa kanya at hindi siya marunong dumistansya. Pero si Yunsu lang ang nasa puso ni Dojin. Lagi siyang dumidistansya kay Yeoju. Nang marinig ni Dojin na sinabi ni Yeoju na kung saan-saan nangungutang si Yunsu para gamutin ang sakit niya, naalala niya si Kyung na naghatid kay Yunsu sa ospital. Napagkamalan ni Dojin na may lover si Yunsu. Kaya gusto niya itong palayain at hanapin ang sarili nitong kaligayahan. Isang araw pumasok si Sua sa school gaya ng dati. Kamakailan, may mga bagay na paulit-ulit na nawawala sa klase. Binalaan ng teacher ang magnanakaw na umamin na agad sa pagkakamali niya. Kung hindi, mabigat ang magiging parusa. Nakatutok ang lahat ng mata kay Sua dahil lang siya ang pinakamahirap na student sa klase. Pero kamakailan, hindi lang bumili si Sua ng mamahaling art supplies, nagkaroon din siya ng bagong phone. Sobrang nasaktan si Sua. Akala niya, kapag hindi niya pinansin ang mga tinging iyon, lilipas din ang lahat. Pero naghinala rin ng teacher at tinawag si Sua para kausapin ng private. Pinayuhan siya ng teacher na kusang umamin sa pagkakamali niya. Sobrang napahiya si Sua.
Galit niyang ibinuhos ang lahat ng laman ng bag niya para patunayan ang innocence niya. Nang makita ito, humingi rin ng tawad ang teacher kay Sua dahil sa hindi makatarungang hinala niya. Mabilis na nalaman ni Mion ang tungkol sa nawawalang pera sa klase. Ang ama niya ay isang university professor, kaya palagi siyang may sense of superiority. Palagi niyang iniisip na kailangang mas magaling ang anak niya kaysa sa iba sa lahat ng bagay. Sa ilang sunod-sunod na exam, mas mababa ang scores ni Jinhee kaysa kay Sua. Hindi pa nagtatagal, nanalo pa nga si Sua ng grand prize. Dahil lumaki ito sa mahirap na pamilya, hindi ito matanggap ni Mion. Sa parent-teacher meeting, habang nire-review ni Kyung ang gawa ng mga student, sinabi ni Mion sa harap ng lahat na may ugali raw magnakaw si Sua. Sobrang nagalit si Iun-soo nang makita niyang pinaghihinalaan ng anak niya. Dahil lang may bagong-bagong set ng tools si Sua, agad siyang ininsulto ni Mion at kinwestiyon ang ugali niya. Lalo nitong pinagalit si Iun-soo. Direkta siyang sumagot gamit ang matatalim na argumento. Ipinakita pa ni Iun-soo ang purchase receipt bilang ebidensya, pero ayaw sumuko ni Mion. Naalala niya ang eksena kung saan hinatid ni Kyung si Iun-soo pauwi. Mula roon, nagpatuloy siya sa walang basehang hinala na may hindi tamang relasyon ang dalawa. Inisip din ni Mion na nanalo ang gawa ni Sua dahil sa relasyon na ito. Nakatutok kay Iun-soo at Kyung ang mata ng lahat ng parents. Naghihintay sila ng makatuwirang paliwanag. Nang makita ni Kyung na pinupuna si Iun-soo ng lahat, balak sana niyang magsalita para ipagtanggol siya. Pero biglang nakaisip ng ideya si Iun-soo. Nagsinungaling siya na nagtatrabaho siya bilang kasambahay ng pamilya ni Kyung. Mula noon, nagkaroon ng makatuwirang paliwanag ang lahat ng hinala. Ipinaliwanag ni Iun-soo na kailangan niya ng pera para mabayaran ang medical bills ng asawa niya, kaya nagpa-part-time siya sa bahay ni Kyung. Sumakay si Kyung sa kwento ni Iun-soo para mas maging kapani-paniwala ito. Sinabi niya na hinatid niya ito pauwi sa gitna ng gabi dahil nasiraan ang kotse niya at kailangang ipaayos, kaya isinabay niya itong pauwi. Walang butas ang paliwanag ni Iun-soo at Kyung, kaya hindi na magawang pahirapan pa sila ni Mion. Hiniling ni Iun-soo na humingi ito ng tawad pero binaliwala niya ang galit ni Iun-soo. Wala siyang sinabi kahit isang salita at tumalikod lang siya sa dinala ang anak niya palayo. Labis na nainis si Iun-soo sa mayabang nitong ugali. Kaya niyang tiisin ito para sa sarili niya pero hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang anak niya. Nang maisip ni Iun-soo na ang pinagmulan ng lahat ng problema ay kahirapan, muli siyang nagkaroon ng motibasyon na ipagpatuloy ang pagbebenta ng droga. Determinado si Iun-soo na bigyan si Sua ng mas magandang buhay para hindi na siya maliitin ng mga kaibigan niya. Sa loob ng maraming taon, palaging nakaramdam ng guilt si Iun-soo kay Sua. Dahil sa bigat ng buhay, marami ring kawalan ang naranasan ni Sua. Hindi lang siya hindi nakatira sa bago at malinis na bahay, kailangan pa niyang mag-extra class sa murang klase. Nang makita ni Iun-soo si Sua na masayang tumatakbo sa model house, na-imagine niya ang buong pamilya na masayang nakatira sa bagong bahay. Tinanong ni Iun-soo ang presyo ng bahay at nalaman niyang umaabot sa 1.5 bilyong won ang total value nito. Noon, ang numerong ito ay sobrang marangya para kay Iun-soo. Pero matapos siyang maging drug dealer, ang presyo ng bahay ay katumbas na lang ng ilang buwang kita. Lalo nang ayaw ni Iun-soo na bitawan ang kaligayahang ito. Noong gabing iyon, inimbitahan ni Iun-soo at Sua si Kyung para mag-dinner. Gusto nilang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanila na magsinungaling sa parent-teacher meeting. Habang masayang kumakain silang tatlo, tumingala si Kyung at biglang nakita ang kapatid niya at ang pamilya nito na nakaupo hindi kalayuan. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Kyung. May tahimik na pagkakaintindihan sina Kyung at ang kapatid niya. Sabay silang pumunta sa restroom para mag-usap. Akala ni Kyung noong una ay magsasabi ang kapatid niya ng ilang mainit na salita, pero malamig na hiniling ng kapatid ni Kyung na huwag na siyang muling magpakita sa restaurant na ito. Pinaghinalaan pa ng kapatid niya na kumikita si Kyung sa pamamagitan ng pag-asa sa mga babae, kaya ayaw na nitong magkaroon ng kahit anong kinalaman kay Kyung. Sobrang nagalit si Kyung at naisip niyang nagkamali siya 10 taon na ang nakalipas. Kahit may nagawang mali si Kyung, nabayaran na niya ang presyo nito, pero hindi pumayag ang kapatid niya. Iniisip nito na ang pagkakamali ni Kyung ay hindi na kailanman mababawi. Nang marinig ito ni Kyung, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Napansin ni Iun-soo ang pagbabago sa emosyon ni Kyung, kaya curious niyang tinanong kung ano ang relasyon niya sa lalaking iyon. Bihirang sabihin ni Kyung ang totoo, pero sinabi niya kay Iun-soo na iyon ang dati niyang pamilya. Alam ni Iun-soo na masama ang mood ni Kyung, kaya uminom siya kasama nito, pero hindi maganda ang tolerance ni Iun-soo sa alkohol. 1 baso lang ng wine ang nagpatumba sa kanya. Pasuray-suray na inihatid ni Kyung si Iun-soo pauwi. Sa kontak na ito, bihirang nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap ng tapat. Muling nagpasalamat si Iun-soo kay Kyung sa pagsasalita para ipagtanggol siya at ang anak niya. Sinabi ni Iun-soo na gusto lang niyang patayin ang lahat ng masasamang tao na gumugulo sa pamilya niya. Nakita ni Kyung ang pagmamadali sa puso ni Iun-soo, kaya patuloy niya itong inimbitahan na maging partner niya. Bigla, 2 lalaking nakaitim ang sumugod at tinakpan ng plastic bag ang ulo ni Iun-soo at Kyung. Sa totoo lang, hindi lang si Police Tae-gu ang nagsimulang maghinala kay Iun-soo, kundi nahanap din ng Phantom Organization ang nawawalang droga sa kumot sa kwarto niya. Sinamantala nila ang gabi para palihim na pumasok sa bahay ni Iun-soo. Nang muling magising si Iun-soo,
Napagtanto niyang kontrolado na siya ng mga lalaking nakaitim. Pinapahand over nila ang drogang ninakaw niya pero sinubukan pa ring magsinungaling ni Yunsu. Ipinilit niyang hindi niya alam kung nasaan ang droga. Sa sumunod na segundo, nahanap ng isang lalaki ang lahat ng droga na nakatago sa kumot ni Yunsu. Doon lang napagtanto ni Yunsu na naghanda na sila bago pumunta rito. Lumabas na noong araw na pumunta si Police Yunyong para i-check ang bahay ni Yunsu na diskubre niya ang sikreto nito. Pero nang maisip ni Police Yunyong ang financial burden ng pamilya niya, biglang lumitaw ang kasakiman niya. Itinago niya ang totoo kay Police Taegu. Sa halip, ibinenta ni Police Yunyong ang impormasyon kay Donghyun. Nang madiskubre ni Donghyun na ang taong nagnakaw ng droga ay kasamahan niya, nagulo ang puso niya. Naiintindihan ni Donghyun ang ugali ng boss. Kapag unang nahanap ng boss si Yunsu, siguradong hindi niya maililigtas ang buhay niya. Nang makarating si Donghyun kay Yunsu, ayaw niyang ituloy hanggang dulo. Pinura ni Donghyun ang impormasyong ibinigay ng pulis. Plano ni Donghyun na bawiin ang droga at pera kasama si Junhyun. Pagkatapos, bibigyan ni Donghyun si Yunsu ng paraan para mabuhay. Para hindi matuklasan ni Yunsu ang identity niya, napilitan si Junhyun na takpan ang ulo niya at itali siya. Nang mapagtanto ni Yunsu na nabunyag na ang sikreto, alam niyang wala ng silbi ang pagtanggi. Agad na inalok ni Yunsu na ibigay ang lahat ng pera at droga. Biglang bumahing si Junhyun. Maingat siyang tinitigan ni Kyung. Nakilala ni Kyung ang identity ni Junhyun. Nang nakatuon ang atensyon ni Junhyun kay Kyung, malakas niyang sinigawan si Yunsu na tumakbo na agad. Nagpanik si Yunsu at tumakbo palabas ng kwarto. Agad siyang hinabol ni Junhyun. Desperado niyang ibinato kay Junhyun ang lahat ng bagay sa paligid. Napunit ang hood nito. Nagulat si Yunsu nang mapagtanto na ang taong iyon ay kasamahan niya. Matapos makumpirma ni Yunsu na miyembro ng Phantom Organization si Junhyun, nagkaroon din siya ng kaunting pag-asa. Nakiusap siya kay Junhyun na patawarin siya. Nangako siyang ibabalik ang lahat ng natitirang droga at pera. Kasabay nito, tiniyak niyang hindi niya ibubunyag ang kahit anong sikreto. Naalala ni Junhyun ang init ng pakikitungo na ibinigay sa kanya ni Yunsu at ang pakiramdam na iyon ang nagpahinto sa kanya sa pag-atake. Sa oras na ito, naalala ni Yunsu na malapit nang umuwi si Sua. Balak niyang tawagan ang anak niya para sabihing huwag munang bumalik. Pero napagkamalan ni Junhyun na tatawag si Yunsu sa pulis. Ang kaunting awa na kakalabas lang ay nawala dahil sa matinding takot. Kaya hinigpitan niya ang hawak sa leeg ni Yunsu. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawalan ng bait. Nang halos mawalan na ng hininga si Yunsu, mabilis niyang pinulot ang electric baton sa sahig at ibinato ito sa tubig. Agad na nakuryente sina Donghyun at Junhyun at nawalan ng malay. Pansamantalang nakaligtas sa panganib sina Unsu at Kyung. Pagkatapos, tumunog ang doorbell. Sa oras na ito, nakauwi na si Sua. Nagsinungaling si Yunsu na hindi niya sinasadyang nabasag ang vas, pagkatapos ay kalmado siyang naglinis. Nang makita ni Sua ang nanay niyang abala sa gawaing bahay, taos-puso siyang humingi ng tawad dito. Dati, akala ni Sua ay hindi malinis ang perang kinikita ng nanay niya. Pero kalaunan, nalaman ni Sua na nagtatrabaho pala ang nanay niya bilang kasambahay para sa pamilya ni Kyung. Kahit hindi marangya para kay Sua ang pagiging kasambahay, ang nanay niya pa rin ang pinakakahangahangang tao. Naramdaman din niyang proud siya na magkaroon ng ganoong nanay. Nang marinig ni Yunsu na pinupuri siya ng anak niya, sobrang awkward ang naramdaman niya. Siguro hindi kasing buti si Yunsu nang iniisip ng anak niya, pero walang duda ang sakripisyo niya para sa pamilyang ito. Matapos asikasuhin ni Yunsu ang anak niya, palihim nilang isinakay ni Kyung sina Donghyun at Junhyun sa kotse. Gusto ni Yunsu na subukang kumbinsihin si Junhyun na huwag siyang isumbong. Akala niya matagal na nitong gustong umalis sa Phantom Organization, pero para kay Kyung, sobrang naive ng iniisip ni Yunsu. Kahit hindi ituloy ni Junhyun ang usapin ng pagnanakaw nila ng droga, mayroon pa ring mga mas mataas sa kanya. Kapag nalaman ng mga taong iyon ang tungkol kina Unsu at Kyung, walang tigil nila silang hahabulin. Mauulit ang mga delikadong sitwasyon tulad ngayon. Habang mas iniisip ni Yunsu, lalo siyang natatakot. Naalala ni Yunsu na mag-isa pa rin si Sua sa bahay, kaya nag-aalala siyang tumakbo pa uwi. Gusto munang makasiguro ni Yunsu na ligtas ang anak niya bago isipin kung paano haharapin sina Donghyun at Junhyun ng sabay. May party si Huirim. Dati na niyang pinapunta si Kyung para magdala ng droga, pero matagal siyang naghintay at hindi man lang nagpakita si Kyung. Galit na inutusan ni Huirim si Kyung na pumunta agad kung hindi ay tatapusin niya ang cooperation nila. Nasa alanganin si Kyung. Hindi niya alam kung paano haharapin sina Donghyun at Junhyun, kaya wala siya sa mood para pansinin si Huirim. Lalo nitong pinagalit si Huirim. Sakto naman, nagising si Donghyun. Binuhat niya ang wala pa ring malay na si Junhyun papunta sa isang public phone booth. Balak ni Donghyun na tawagan ng boss para humingi ng tulong. Matapos ibaba ni Kyung ang phone, nadiskubre niyang nakatakas na sina Donghyun at Junhyun. Desperado siyang naghanap kung saan-saan. Nang kakadial pa lang ni Donghyun sa number ng boss, isang kotse ang biglang sumugod at bumangga sa kanila. Malubhang nasugatan si Donghyun at naospital. Namatay agad sa lugar si Junhyun. Nang masaksihan ni Kyung ang lahat ng ito, nakahinga siya ng maluwag. Agad na tinawagan ni Kyung si Yunsu at sinabi sa kanya na huwag muna silang magkita ng ilang panahon. Dapat panatilihin ni Yunsu ang normal niyang routine at huwag talagang gumawa ng kahit anong pagbabago.
Sobrang nalungkot si Yunsu nang marinig niyang pumanaw na si Junhyun. Kinabukasan, nagpanggap siyang kalmado at pumasok sa supermarket. Biglang pumunta sina Police Taegu at Police Yunyong sa supermarket para mag-imbestiga. Partikular na tinanong ni Police Taegu si Yunsu kung kilala niya si Donghyun. Alam ba niya ang tungkol sa Phantom Organization? Bawat tanong ay parang martilyong tumatama sa puso ni Yunsu dahil sa pag-aalala, hindi siya nangahas tumingin ng diretso kay Police Taegu. Nang makita ito, hindi na siya nagtanong pa. Wala siyang ebidensya na nagbebenta ng droga si Yunsu. Pero ang mga watercolor pens na nagkalat sa bahay ni Junhyun at ang parehong colored pencil case na nakita sa basurahan ni Yunsu. Dahil sa lahat ng ito, halos sigurado na si Police Taegu na isa si Yunsu sa mga drug dealer. Pero hindi pa natutukoy ni Police Taegu ang relasyon ni Yunsu sa Phantom Organization kaya hindi siya nagmadaling kumilos. 2 beses nasaksak si Kyung pero hindi siya nangahas pumunta sa ospital para gamutin ang mga sugat niya. Sinubukan pa rin ni Kyung na pumasok sa school at magtrabaho gaya ng dati. Sa huli, naubos ang lakas niya at bumagsak siya sa harap mismo ng bahay niya. Nag-alala si Yunsu sa sugat ni Kyung kaya nagmadali siyang pumunta para tingnan kung ano ang nangyayari. Matapos tulungan ni Yunsu si Kyung na gamutin ang sugat niya, nagsimula silang pag-usapan ng countermeasures. Ayon kay Kyung, magandang bagay para sa kanila ang pagkamatay ni Junhyun. Basta maniwala ang pulis na internal purge ito ng Phantom Organization, tuluyan silang matatanggal sa listahan ng suspects. Sinamantala ni Yunsu ang dilim at palihim na itinago ang phone ni Donghyun sa restaurant ng boss ng Phantom. Paulit-ulit na tinatawagan ng boss ang phone number ni Junhyun. Gusto niyang linawin kung ano ang nangyari. Bigla, narinig niya ang ring ng phone mula sa isang sulok ng restaurant. Habang iniisip niya ang dahilan, biglang tumunog ang siren ng pulis. Lumabas na na-track ng pulis ang location ng phone ni Junhyun. Sinundan nila ang trail at natagpuan ang hideout ng boss ng Phantom. Sa ganoong paraan, inaresto siya ni Police Taegu. Nang kumalma ang lahat, umuwi si Yunsu. Naghanda si Yeoju ng pagkain para kainin ni Yunsu. Doon lang nalaman ni Yunsu na nag-aalala pala sa kanya ang anak niya. Kaya hiniling ni Sua kay Yeoju na alagaan siya. Nang makita ni Yunsu na inaalagaan siya ng mga kamag-anak at kaibigan niya, nakaramdam siya ng guilt at napaiyak. Matapos pagdaanan ni Yunsu ang mga bagay na ito, sa wakas ay naintindihan niya na kung gusto niyang kumita ng pera, kailangan niyang dumaan sa tamang paraan. Kung hindi, walang katapusan na gulo at sakit lang ang matatanggap niya. Matapos itong pag-isipan ni Yunsu, inilabas niya ang natitirang droga at lahat ng cash na kinita niya. Nakahanap si Yunsu ng isang bakanting sulok at sinunog niya ang lahat ng mga bagay na ito. Gusto ni Yunsu na magpaalam sa masama niyang nakaraan. Samantala, nagdala si Kyung ng droga para makita si Huirim. Kahit galit pa rin si Huirim kay Kyung, hindi mapigilan ni Huirim ang tukso ng droga. Sa huli, tinanggap pa rin ni Huirim ang gift na dinala ni Kyung. Sobrang nasiyahan si Kyung dahil alam niya na basta may hawak siyang droga, madali niyang makokontrol si Huirim. Ang paghihiganti ay panahon na lang ang kailangan. Nang akala ni na Yunsu at Kyung na malapit nang bumalik sa normalang buhay, sabay na may lumabas na message sa phones nilang dalawa. Ang photo na naka-attach sa message ay silang dalawa na isinasakay sa kotse ang walang malay na sina Donghyun at Junhyun. Agad na natulala sina Yunsu at Kyung sa gulat. Plano na sana ni Yunsu na talikuran ang buhay krimen, pero biglang lumitaw ang isang anonymous message. Ginawa siya nitong hindi mapakali. Araw-araw, nabubuhay si Yunsu sa takot at kaba. Kailangan niyang hanapin si Kyung para magkasama silang makahanap ng solusyon. Napagtanto ni Kyung na noong araw na pinabagsak nila ni Yunsu sina Donghyun at Junhyun, may isang misteryosong tao na nakaupo sa eskinita. Pinapanood nito ang mga kilos nila. Hinulaan ni Kyung na ang misteryosong taong ito ay malamang kakilala nila. Agad na naisip ni Yunsu si Mion dahil nagkaroon ito ng conflict sa kanya. Iminungkahi ni Kyung na mabilis silang maghanda ng 100 milyong won na cash para pakalmahin muna ang misteryosong tao. Pagkatapos, dahan-dahan nilang iimbestigahan at ilalantad ito. Nang marinig ni Yunsu na kailangan nilang maghanda ng 100 milyong won, sobrang nagalit siya. Kahit matagal nang magkasamang nagtatrabaho sina Kyung at Yunsu, siya ang may pinakamaliit na kinita. Bukod pa roon, kailangan din niyang pasanin ang napakalaking medical bills ng asawa niya, kaya matagal na siyang wala ng pera. Hihingi sana si Yunsu ng tulong kay Kyung para sa 100 milyong won, pero nagulat siya nang malaman na wala na rin pala itong pera. Hindi niya maintindihan kung paano nito nagastos ang ganoon kalaking pera, pero mayroon din itong sariling problema. Iniiba niya ang usapan. Iminungkahi niya na bumalik sila sa dati nilang trabaho para mabilis na kumita ng pera. Dahil desperado, inilabas ni Yunsu ang isang sunog na bag. Lumabas na kakadesisyon lang niya na hindi na gumawa pa ng krimen, kaya binalak niyang sunugin ang lahat ng pera at droga. Pero matapos matanggap ni Yunsu ang threatening message, nagmamadali niyang hinila ang mga bagay na ito palabas sa nagliliyab na apoy. Ang lalong nagpabagsak kay Yunsu ay nasunog ang lahat ng pera, pero buo pa rin ang droga. Napahandusay siya sa sahig ng walang magawa. Kinamuhian ni Yunsu ang buhay. Nagtaka siya kung bakit palagi siyang itinutulak ng buhay hanggang sa dulo. Sa oras na ito, ang pagbebenta ng droga ang naging tanging daan niya palabas. Matapos bumalik ni Yunsu sa dati niyang trabaho, nakatanggap siya ng malaking order na 30 gram. Para mabawasan ang risk, dinoble ni Yunsu ang presyo.
Habang mahimbing na natutulog si Sua, palihim na pumasok si Yunsu sa supermarket para i-package ang droga. Hindi sinasadya niyang nakita ang mga bahid ng dugo na naiwan ni Junhyun noong kinidnap ito. Bumuhos ang lungkot sa puso niya. Tuloy-tuloy ang bagsak ng mga luha niya. Sinisi ni Yunsu ang sarili niya sa pagkamatay ni Junhyun. Sa totoo lang, mula noong araw na sumali si Junhyun sa Phantom Organization, nakatakda na ang kamatayan niya. Itinago ng boss ng organisasyong ito ang lungga niya bilang isang restaurant. Espesyal siyang nagre-recruit ng mga walang trabaho para magtrabaho rito bilang part-time drug delivery staff. Nangako siya sa mga taong ito na kapag nakahanap sila ng formal na trabaho, hahayaan niya silang umalis. Pero sa totoo lang, isa lang itong trick para itago ang drug trafficking. Sa harap ng lahat, mukha siyang bukas palad sa pagpapahintulot sa employees na umalis, pero palihim niya silang inaalis para maitago ang sikreto. Wala pang sinuman ang nakaalis ng buhay sa Phantom Organization. Dahil sobrang hirap ng buhay ni Junhyun, naniwala siya sa pagpapanggap ng boss ng Phantom. Hindi lang si Junhyun ang sumali sa Phantom Organization, kinaladkad pa niya si Donghyun sa iligal na gawain. Isang araw, habang nagtatrabaho si Yunsu sa supermarket gaya ng dati, biglang lumitaw doon si Mion. Gumamit siya ng sarcastic na salita para kausapin si Yunsu. Si Yunsu, na kinakabahan na, ay narinig ang nakatagong ibig sabihin sa mga salita ni Mion. Naghinala si Yunsu na siya ang misteryosong tao. Nagpanik si Yunsu at mabilis na ipinaalam ito kay Kyung. Ang posibilidad na si Mion ang misteryosong tao ay labis na nagpakaba kay Yunsu. Natatakot siya na baka hindi patas ang maging trato sa anak niya. Kahit ang kinabukasan ni Sua ay pwedeng masira dahil sa pagkakamali ni Yunsu. Hindi maintindihan ni Kyung kung bakit gagawin iyon ni Mion. Sa tingin niya, hindi ito kapos sa pera. Ang 100 milyong won ay maliit na halaga lang para sa kanya. Pero ipinilit ni Yunsu na si Mion ang misteryosong tao. Akala ni Yunsu, hindi pera ang pakay nito. Gusto nitong pilitin si Yunsu na magbayad ng 100 milyong won bawat linggo. Ang pakay nito ay pilitin si Yunsu na ipagpatuloy ang pagbebenta ng droga para makontrol at mamanipula siya. Tinanong ni Kyung si Yunsu kung may iba pa bang suspect. Doon lang sinabi ni Yunsu na pumunta si Police Officer Taegu at ang mga kasamahan nito sa bahay niya para imbestigahan ang relasyon niya kay Kyung. Ganoon kahalaga ang bagay na iyon pero ngayon lang sinabi ni Yunsu sa kanya. Dahil dito, sobrang nagalit si Kyung. Pinagalitan niya ito dahil hindi siya nakikipag-cooperate. Kaya pareho silang naitulak sa delikadong sitwasyon. Sumabog ang matagal nang naipong sama ng loob ni Yunsu. Pakiramdam niya, nagtatrabaho lang siya para sa kanya. Bukod pa roon, itinulak nito ang lahat ng risk at consequences sa kanya mag-isa. Sa harap ng kritisismo ni Yunsu, hindi na kasing magalang si Kyung tulad ng dati. Napakakomplikado na ng buhay niya. Kailangan niyang gamitin ang droga para kontrolin ang mga kaaway niya at kumita ng pera para sa kapatid niya na bumili ng shares bilang paghahanda sa revenge plan niya. Hindi masabi ni Kyung kay Yunsu ang mga sikretong ito, kaya kailangan niyang pasanin ang mga ito ng mag-isa. Nagkaroon ng malaking away sina Kyung at Yunsu at sa huli, naghiwalay sila sa hindi magandang atmosphere. Hindi nagtagal, malapit nang matapos ang cancer treatment ni Dojin. Hindi na nga si Yunsu na mag-delay. Nagmamadali niyang inayos ang mga gamit ng asawa niya para maghanda sa discharge. Nakita ni Dojin na nag-aalala si Yunsu. Naalala niya ang sinabi ni Yeoju na pumunta raw si Yunsu sa bahay ng teacher ni Sua para magtrabaho bilang maid. Kaya nag-alala si Dojin na nahihirapan ang asawa niya. Tinanong niya ito, pero hindi alam ni Yunsu kung paano magsinungaling. Sakto naman, tinawagan ni Kyung si Yunsu. Gumawa siya ng dahilan para lumabas at sagutin ang phone. Pero dahil sobrang nagpanik siya, nahulog niya ang tumpok ng damit na katitiklop lang niya. Agad na naintindihan ni Dojin na may tinatagong sikreto si Yunsu sa kanya. Pero nang balikan ni Dojin sa isip ang mga dati niyang ginawa, naramdaman niyang wala siyang karapatang questionin ito. Samantala, gumastos si Kyung ng malaking pera para imbestigahan ang impormasyon tungkol sa misteryosong tao. Sa paghahambing ng impormasyon mula sa mobile phone stations, napaliit ni Kyung ang area. Madalas lumitaw ang misteryosong tao malapit sa Gwangnam Police Station. Sa pagsunod sa mga clue, natuklasan ni Kyung na si Police Officer Yun Young ang pinakasuspicious na tao. Hindi lang siya may malaking financial burden sa pamilya niya, malubha rin ang sakit ng ama niya. Kaya kailangan ni Police Officer Yun Young ng napakalaking halaga ng pera para sa treatment. Bukod pa roon, natuklasan din ni Kyung na si Police Officer Yun Young ay parehong pulis at spy ng boss ng Phantom Organization. Matapos mahuli ng pulis ang boss, pwede na sanang maisara ang kaso, pero hindi matanggap ni Police Yun Young na ang bagong drogang ito ay basta na lang mapupunta sa kamay ni Yunsu. Kaya sinubukan ni Police Yun Young na kumbinsihin si Police Taegu na ipagpatuloy ang investigasyon. Ikinatwiran niya na marami pa ring kahina-hinalang punto sa kaso. Matigas si Police Taegu at inutusan si Police Yun Young na agad magsumite ng report para isara ang kaso. Tungkol naman sa kinaroroonan ng droga, inireport lang ng pulis sa labas na naibenta na ang droga sa ibang bansa. Hindi kayang suwayin ni Police Yun Young ang utos ng superior niya pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya palihim na nakipagkita si Police Yun Young sa boss ng Phantom ng private. Para mahuli si Police Yun Young, naglagay si Kyung ng bitag para palabasin siya. Pero hindi niya inaasahan na ang taong lumitaw sa transaction point ay si Police Taegu. Samantala,
Aktibo pa ring itinutulak ni Mion ang paglalagay ng cameras sa parent-teacher meeting. Kapag napatunayan lang ni Mion na si Sua ang magnanakaw, saka lang siya tunay na mananalo laban kay Iyunsu. Pero iba ang dating ng mga salita niya kay Iyunsu. Hindi nangahas si Iyunsu na sumagot sa harap ng karamihan dahil natatakot siya na sa susunod na segundo, ilalabas ni Mion ang ebidensya na drug dealer siya. Habang nagpapahinga si Mion, agad siyang sinundan ng malapitan ni Iyunsu. Nang makita ni Iyunsu na inilabas ni Mion ang photo para takutin siya, mapagkumbaba siyang lumuhod at humingi ng tawad. Pero nang maisip ni Iyunsu ang agresibong ugali ni Mion, naintindihan ni Iyunsu na kahit magpatira pa siya at magmakaawa, hindi siya pakakawalan ng kabilang panig. Kaya pinulot ni Iyunsu ang ashtray at sinubukan siyang hampasin. Pagkatapos, hinablot ni Iyunsu ang phone at tumakbo palayo. Sa oras na iyon, iisa lang ang nasa isip niya. Hinding-hindi pwedeng mabunyag ang sikreto ng pagbebenta ng droga. Pero ang hindi inasahan ni Iyunsu, sa phone ni Mion, mayroon lang photo na nagpapakita kay Kyung na inihahatid si Iyunsu pauwi nung lasing siya. Walang image ni na Iyunsu at Kyung na dinadala ang katawan ni Donghyun. Doon lang napagtanto ni Iyunsu na hindi si Mion ang misteryosong tao. Nagulat si Kyung nang matuklasan na ang totoong spy ng Phantom Organization ay hindi si Police Yun-yong, kundi si Police Taegu. May personality flaws siya. Paulit-ulit niyang inabuso ang dahas habang ginagampanan ang tungkulin niya. Kahit maraming beses nang kinasuhan si Police Taegu, hindi siya nagbago. Iniwasan siya ng asawa at mga anak niya. Matindi ang paniniwala ni Police Taegu at hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang pamilya niya para makahuli ng mga drug dealer. Pero matapos lang ang ilang araw, nakakalabas na sila mula sa kulungan. Sobrang nagalit ang mga kasamahan niya. Unti-unti ring nagbago ang loob ni Police Taegu. Kinamuhian niya ang hindi patas na mundong ito at lalo niya itong kinainisan dahil hindi nasusuklian ng tama ang pagsisikap niya. Mula sa sandaling iyon, naniwala si Police Taegu na pera ang sukatan ng hustisya. Iyon ang paraan para mabuhay sa mundong ito. Hindi sinasadyang natuklasan ni Kyung ang sikreto ni Officer Taegu. Kasabay nito, napagtanto ni Kyung na ang taong sumaksak kay Junhyun hanggang sa mamatay ay si Officer Taegu rin. Inisip nito na ang kombinasyon ng isang teacher at isang housewife ay sobrang perpekto. Basta makontrol ni Officer Taegu ang 2 taong ito, magkakaroon siya ng walang katapusang source ng pera. Kaya tinakot ni Officer Taegu sina Kyung at Yunsu. Hiniling niya na magbayad silang 2 sa kanya ng 100 milyong won bawat linggo. Kapalit nito, magiging protector nila si Officer Taegu. Alam pa nga niya ang galit ni Kyung kay Huirim. Naiintindihan ni Officer Taegu na ang pakay ni Kyung sa paggawa ng mga reckless na bagay na ito ay paghihiganti. Sa maingat na plano ni Kyung, nagsimulang mag-hallucinate si Huirim matapos gumamit ng droga. Paulit-ulit niyang nakikita ang napakaraming ipis na lumilipad papunta sa kanya. Nawalan pa siya ng kontrol. Sa shareholders meeting, ginamit niya ang fountain pen para saksakin ang likod ng kamay niya. Nagpanik ang lahat ng shareholders sa eksenang ito. May isang taong nagvideo sa kakaibang kilos ni Huirim. Ikinalat din ng taong iyon ang balita na ang heir ng grupo ay nagpapakita ng senyales ng paggamit ng droga. Sa ganoong paraan, bumagsak ng todo ang stock price ng family group ni Huirim. Dumating si Kyung sa tamang oras. Sa oras na ito, droga na lang ang hinahanap-hanap ni Huirim. Bulag nang nakikinig si Huirim sa mga salita ni Kyung. Kahit napagtanto ni Yunso na hindi si Mion ang misteryosong tao, natuklasan niya na gumagamit din si Mion ng drogang ibinebenta niya. Noong panahong iyon, bago pa man mahampas ni Yunsu ang ashtray, bumagsak si Mion sa sahig at patuloy na nangisay. Ang dahilan ay nag-overdose siya sa droga. Sa panik, nagmamadaling kinuha ni Yunsu ang natitirang droga. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas mula sa lugar. Nang kumalma si Yunsu, umuwi siya at nakita niyang naghanda si Yeoju ng masaganang hapunan para sa asawa at anak niya. Sobrang hindi komportable ang naramdaman ni Yunsu sa eksenang ito dahil isinugal niya ang buhay niya para protektahan ang pamilya niya. Hindi kailanman naisip ni Yunsu na haharap ang pamilya niya sa panganib na mapasok ng ibang tao. Kumalat na kahit saan ang balita tungkol sa paggamit ng droga ni Mion. Nakaramdam ng matinding hiya ang asawa niya. Dumating si Yunsu sa tamang oras at nakipag-deal kay Mion. Tutulungan ni Yunsu si Mion na ayusin ang droga at ang phone. Basta hindi mahanap ng pulis ang phone, hindi nila kailanman malalaman ang pinanggalingan ng droga. Siyempre, hindi rin siya makokondena ng pulis. Matapos marinig ni Mion ang detalyadong plano ni Yunsu, napilitan siyang baguhin ang tingin niya kay Yunsu. Pagkatapos, agad na pumunta si Yunsu para hanapin si Kyung. Binalaan niya ito na napansin na ni Officer Yunyong ang paggamit ng droga ni Mion. Nagsimula na itong mag-imbestiga. Kapag sinundan ng pulis ang clue na ito, panahon na lang ang bibilangin bago nila mahanap ang 2. Iminungkahi ni Yunsu na itigil na agad ang pagbebenta ng droga. Tinanong ni Kyung ang pangalan ni Officer Yunyong. Mabilis na naramdaman ni Yunsu na ang misteryosong tao ay malamang nasa hanay ng pulis. Sa harap ng hinala ni Yunsu, nag-alangan si Kyung. Ayon sa plano ni Officer Taegu, hindi kasama si Yunsu. Naging insurance plan siya para kay Kyung at sa kanya. Inutusan ni Officer Taegu si Kyung na humanap ng paraan para lokohin si Yunsu na itago ang droga. Kapag nabuking ang lahat, isisisi nila ang lahat kay Yunsu. Sa huli, nagdesisyon si Kyung na sundin ang suggestion ni Officer Taegu. Itinago ni Kyung kay Yunsu ang katotohanang nahanap na niya ang misteryosong tao.
Nalito at natakot si Yunsu dahil sa existence ng taong ito. Hanggat hindi nadidiskubre ang misteryosong tao, mananatili pa rin sila sa panganib. Walang tigil na nag-away ang dalawa tungkol sa isyong ito. Gumamit si Kyung ng matigas na attitude para utusan si Yunsu. Sinabi niya na wala na itong ibang choice. Ang tanging magagawa ni Yunsu ay sundin si Kyung. Kailangan niyang palitan ang drug packaging at gumawa ng bagong sales strategy. Wala nang ibang choice si Yunsu. Wala siyang magawa kundi sundin ang sinabi nito. Pero sa pagkakataong ito, nagbago na ang loob ni Yunsu. Noong una, nagbenta siya ng droga dahil umaasa siyang maililigtas ang pamilya niya. Pero unti-unti niyang napagtanto na mula nang tahakin niya ang landas na ito, lalo lang lumalayo ang buhay niya sa kaligayahan. Napakaraming sikreto ni Yunsu na hindi niya masabi. Kaya unti-unting naging iritable ang pakikitungo niya sa pamilya niya. Wala nang natitirang pasensya si Yunsu. Araw-araw siyang nabubuhay sa takot. Isang araw nagkataong nakita ni Yunsu si Kyung na nagmamaneho palabas. Dahil sa curiosity, nagdesisyon siyang sundan ito. Natuklasan ni Yunsu na lumabas si Kyung at ilang lalaki mula sa isang malaking building. Matapos magsaliksik si Yunsu, napagtanto niyang hindi ordinaryong tao ang mga ito. Kasama sa kanila ang isang investment consultant at ang young master ng Seonjong Construction Group. Kasabay nito, natuklasan din ni Yunsu na may malapit na relasyon si Kyung kay Huirim. Naalala ni Yunsu ang relationship diagram sa bahay ni Kyung. Nahulaan niya na lahat ng ginagawa ni Kyung ay may kinalaman kay Huirim. Dahil hindi panatag si Yunsu, paulit-ulit siyang nagkakamali sa trabaho niya. Sa huli, nagalit ang supermarket manager at tinanggal si Yunsu. Palaging nararamdaman ni Police Officer Yun Young na hindi kasing simple nang nakikita ang mga bagay. Personal siyang pumunta para interrogate ang boss ng Phantom. Noong una, hindi ito nakipag-cooperate. Nang ipinakita lang ni Police Officer Yun Young ang photo ni Junhyun, saka ito umupo para makipag-usap. Curious din ito kung sino ang naging dahilan ng pagkakaaresto niya. Habang lumalalim ang investigasyon ni Police Yun Young, mas lalo siyang lumalapit sa katotohanan. Sinubukan ni Police Taegu na pigilan siyang ipagpatuloy ang paghabol sa totoo, pero binawi ni Police Yun Young ang dating resulta ng investigasyon. Naniniwala siyang hindi si Donghyun ang taong nag-distribute ng bagong drogang ito. Dahil sa katigasan ng ulo ni Police Yun Young, naging determinado si Police Taegu na alisin siya. Pero sa harap ng lahat, nagpanggap pa rin si Police Taegu na pumapayag siyang ipagpatuloy ni Police Yun Young ang investigasyon. Walang kamalay-malay si Police Yun Young sa panganib na papalapit. Masaya pa rin siya dahil nakuha niya ang approval ng superior niya, kaya lalo pa siyang nagsikap mag-imbestiga. Noong una, akala ni Police Taegu na kailangan lang niyang kumita ng sapat na pera para mabili muli ang lumang bahay para makipag-ayos siya sa asawa niya. Pagkatapos, babalik na sa normal ang lahat. Pero nang tumayo si Police Taegu sa ulan habang naghihintay na makita ang asawa at anak niya, nalaman niyang may iba ng lalaki ang asawa niya. Nang malaman ni Police Taegu na plano ng asawa niya na dalhin ang anak nila para manirahan sa ibang bansa, sobrang nagalit siya. Kung gusto niyang makuha ang custody ng anak niya, kailangan niya ng bahay at ipon. Kaya kailangan niyang ihanda ang lahat ng relevant documents bago makumpleto ng asawa niya ang exit procedures. Kaya nagdesisyon siyang pabilisin ang drug sales process. Ipinaalam niya kay Kyung na mula ngayon, kailangan ni Kyung na mag-transfer ng 200 milyong won sa kanya bawat linggo. Hindi binigyan ni Officer Taegu si Kyung ng kahit anong pagkakataon para makipag-negotiate. Dahil sa mahusay na performance ni Kyung, malapit na siyang magdala ng malaking profit sa pamilya. Matapos ang 10 taon, inimbitahan siya ng kapatid ni Kyung na umuwi para mag-dinner. Kahit magkamag-anak sila, sobrang awkward ng nanay ni Kyung. Kahit ang gift na maingat na inihanda ni Kyung para sa kanya, hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o hindi. Sa buong pagkain, palaging may takot sa mukha ang nanay ni Kyung na parang estranghero siya. Tuwing hindi sinasadyang nadidikit siya sa kamay nito, nagugulat siya at agad na binabawi ang kamay niya. Naramdaman niyang lalong nagiging awkward ang atmosphere kaya gumawa siya ng dahilan para umalis. Naglabas ng magandang wine ang ama ni Kyung. Gusto niyang makipag-inuman ng ilang baso sa anak niya. May kahulugan na tinapik ng kapatid niya ang balikat ni Kyung na para bang kinocomfort siya. Naiintindihan ni Kyung na hindi pa rin siya tanggap ng pamilyang ito. Nang tumayo si Kyung para umalis, hindi sinasadyang narinig niya ang iniisip ng nanay niya. Hindi siya nito kayang tanggapin dahil isa siyang murderer. Sobrang komplikado ang naramdaman ni Kyung pero nagpanggap pa rin siyang walang nangyari. Pagkatapos, kalmado siyang umalis. Naalala ni Kyung ang sinabi ng kapatid niya na kailangan nilang mabilis na makaipon ng 200 milyong won para bilhin ang huling shares. Samantala, si Police Officer Taegu ay parang gutom na tigre rin na naghihintay ng pera. Kaya nagdesisyon si Kyung na isakripisyo si Yunsu. Binaliwala niya ang risk at inutusan siyang mabilis na mag-distribute ng droga para kumita ng pera. Napagtanto ni Yunsu na nasangkot siya sa isang malaking conspiracy at ayaw niyang umupo na lang at hintayin ang kamatayan. Kaya pinutol ni Yunsu ang lahat ng paraan ng communication. Dinala niya ang droga para hanapin si Huirim. Para baliktarin ang sitwasyon, kailangang maintindihan ni Yunsu ang kahinaan ni Kyung. Nang galit na kinukwestiyon ni Officer Taegu si Kyung tungkol sa hindi pag-deliver ng pera sa tamang oras, kalmadong lumitaw si Yunsu sa harap nilang dalawa. Nakita na niya ang lahat ng plano. Patuloy na humingi ng pera si Officer Taegu kay Yunsu pero para sa kanya, katawa-tawa lang ito. Ang perang ito ay kinita ni Yunsu sa napakalaking risk.
Bakit niya ito ibibigay sa ibang tao? Sa oras na ito, ang tatlong partners ay may kanya-kanyang goals pero kailangan nilang harapin ang isa't isa gamit ang tunay nilang pagkatao. Maaga nang nagkalkula si Yunsu para makahanap ng paraan para mabuhay. Hindi inasahan ni Yunsu na dahil gusto ni Sua na kumita ng pera para suportahan ang pamilya niya, naging miyembro siya ng drug trafficking ring. Nang kailangang harapin ni Yunsu si Officer Taegu, hindi siya nagpakita ng kahit anong takot. Inutusan ni Officer Taegu si Yunsu na ibigay agad ang pera. Napagtanto niyang desperado itong nangangailangan ng pera. Agad na naging kalmado ang isip niya. Parehong gusto ni na Officer Taegu at Kyung na akuin ni Yunsu ang lahat ng risk habang sila ay uupo lang at aani ng benepisyo. Hinding-hindi ito katanggap-tanggap. Dahil tinamaan si Officer Taegu sa sikreto, nagalit siya at gustong gumawa ng masama kay Yunsu. Pero agad na nagbabala si Yunsu na kapag hindi siya nakaalis ng ligtas sa loob ng 10 minuto, may tatawag sa pulis. Dahil dito, hindi nangahas si Officer Taegu na kumilos ng padalos-dalos. Tuluyan siyang nabantaan ng galaw na ito ni Yunsu. Kasabay nito, napilit din ni Yunsu si Kyung na bitawan ang ideya na gawin siyang sakripisyo. Alam ni Kyung na mali ang naging trato niya kay Yunsu, kaya mabilis siyang gustong magpaliwanag pero ayaw nang marinig ni Yunsu ang kahit anong salita. Tuluyan na siyang nadismaya sa kanya. Siya ang taong pinaka-nakakaintindi sa sitwasyon ng pamilya niya at sa mga hirap na kinakaharap niya. Pero hindi siya nagdalawang isip na gawin siyang scapegoat. Isang araw, hiniling ni Huirim kay Kyung na i-deliver ang droga sa lalong madaling panahon. Si Kyung ang palaging kumokontrol sa drug distribution channels. Kaya kahit sanay si Huirim na maging matigas ang ulo, kailangan pa rin niyang mag-ingat kay Kyung. Kusang hinanap ni Yunsu si Huirim at ipinaliwanag ang relasyon niya kay Kyung. Kasabay nito, ipinakita rin ni Yunsu kay Huirim ang goods na nasa kamay niya. Doon lang napagtanto ni Huirim na middleman lang pala si Kyung na tumatanggap ng komisyon. Para masigurong ligtas, mas pinili pa rin ni Huirim na bumili ng droga kay Kyung. Pero wala sa kamay ni Kyung ang goods. Tinakot ni Huirim si Kyung na mabilis na kunin ang goods kung hindi ay lilipat siya sa pakikipag-cooperate kay Yunsu. Matagal nang nagsikap si Kyung na magplano sa loob ng maraming taon at nasa harap na niya ang tagumpay. Kaya ayaw niyang sumuko. Pero habang mas lumalapit si Kyung sa tagumpay, mas marami siyang problemang kinakaharap. May plano si Kyung at ang kapatid niya. Basta hawak nila ang bahagi ng shares ng kumpanya ni Huirim, kaya nilang manipulahin ang buong kumpanya. Hindi nila inaasahan na biglang ibinenta ni Huirim ang shares. Pinataas nito ang gastos ng manipulation nila sa kumpanya ng 1 bilyong won. Inisip ng kapatid ni Kyung na imposible ang task na ito kaya gusto niyang sumuko. Pinayuhan din niya si Kyung na hindi na niya kailangang patunayan ang sarili niya ng ganoon dahil sooner or later patatawarin din ng pamilya si Kyung sa mga pagkakamali niya pero hindi pa rin ito matanggap ni Kyung. Tuwing naiisip niya na maling inakusahan siya 6 na taon na ang nakalipas, gusto niyang punitin si Huirim sa 100 piraso. Lumabas na si Kyung ay dati palang young master mula sa mayamang pamilya. Isang araw, nagkataong dumalo si Kyung at ang kaibigan niya sa party ni Huirim. Gamit ang status at posisyon niya, pinilit ni Huirim ang kaklase niya na uminom ng 1 baso ng wine na may halong droga. Napilitang inumin ng kaibigan ang lahat pero sobrang lakas ng dose ng droga sa baso. Agad na bumagsak sa sahig ang kaibigan. Tuloy-tuloy itong nagsuka at nangisay. Napagtanto ni Kyung na may mali kaya nagdesisyon siyang iligtas ang kaibigan niya. Pero pinilit ni Huirim si Kyung na uminom ng kaunting wine na may droga. Agad na naramdaman ni Kyung na hindi malinaw ang isip niya. Nang magising siya, patay na ang kaibigan niya. Inaresto siya ng pulis. Nahanap ng pulis ang drug ingredients sa katawan niya at mariing sinabi na siya ang pumatay sa kaibigan niya. Ginawa niya ang lahat para magpaliwanag pero hindi lang siya inakusahan ng pulis, pati ang pamilya niya ay hindi rin naniwala sa kanya. Pakiramdam ni Kyung, wala na siyang pag-asa sa hinaharap. Sa depression at kawalan ng pag-asa, gusto niyang gumawa ng katangahan. Pero isang araw, hindi sinasadyang nakita ni Kyung sa TV na si Huirim, ang tunay na salarin ay ligtas na ini-interview ng media. Biglang nagliyab ang apoy ng galit sa puso ni Kyung. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo sa isip niya ang plano ng paghihiganti. Matapos makalaya si Kyung mula sa kulungan, ang unang ginawa niya ay hanapin ang kapatid niya. Sinabi ni Kyung sa kanya ang plano para ibalik ang karangalan ng pamilya. Kailangan ng planong ito ng 8 bilyong won. Mula noon, si Kyung ay naging dedicated na art teacher sa araw. At sa gabi, palihim siyang nagbebenta ng droga. Para mabawi ang nawala sa kanya, kahit gaano kahirap para kay Kyung, hindi siya susuko. Matapos tuluyang putulin ni Yunsu ang ugnayan niya kay Kyung, nagsimula siyang planuhin ang pagtakas niya. Kinuwenta ni Yunsu ang detalyadong gastos para makapunta sa ibang bansa ang asawa at anak niya. Ang total cost ay 2 bilyong won. Kaya naisip ni Yunsu na makipag-cooperate kay Huirim. Siya lang ang kayang bumili ng lahat ng droga ng sabay-sabay. Wala ni kaide-ideya si Yunsu na habang inihahanda niya ang escape plan niya, palihim na papalapit ang panganib. Pumunta si Dojin sa ospital para sa re-examination pero hindi masyadong maganda ang resulta. Nang umalis si Dojin sa ospital, nagkataong nakita niya si Mion na dinadala sa ospital. Biglang naalala ni Dojin na noong hinahanap siya ni Police Yunyong, partikular na binanggit ni Police Yunyong si Mion. Napagtanto ni Dojin
na may kung anong koneksyon sina Yunsu at Mion. Nang makauwi si Yunsu, wala talaga siyang oras para alalahanin ang sakit ng asawa niya. Abala lang siya sa pagmamadaling pag-iimpake ng mga gamit niya. Nag-alala si Dojin na may nangyari sa asawa niya kaya sinubukan niya itong tanungin. Ayaw sabihin ni Yunsu ang totoo. Lalo ring naging agitadong-agitado ang emosyon niya. Ang tanging inaasahan ni Yunsu ay sundin ng asawa niya ang arrangement niya na mabilis na dalhin si Sua sa ibang bansa. Tungkol naman sa iba, ipapaliwanag ni Yunsu ng malinaw kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos, nagmamadaling lumabas si Eunsu. Habang mas iniisip ito ni Dojin, mas lalo siyang hindi mapakali, kaya naghahanap siya kung saan-saan. Sa huli, natagpuan ni Dojin ang droga na itinago ni Eunsu sa kotse. Sobrang natakot si Dojin nang mapagtanto niyang nagbebenta ng illegal na goods ang asawa niya. Naghalo sa isip niya ang self-blame at pagsisisi. Kung hindi dahil sa kondisyon ng kalusugan ni Dojin, hindi kailanman isusugal ni Yunsu ang paggawa ng illegal. Sa ibang pangyayari, nagising si Donghyun mula sa koma. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Yunsu para maghiganti. Malinaw na naalala ni Donghyun na ang driver na bumangga sa kanya noong gabing iyon ay si Yunsu. Pero wala sa bahay si Yunsu noong oras na iyon. Kinuha ni Donghyun ang family photo ni Yunsu. Pumunta siya sa school para sundan si Sua. Nang makita ni Donghyun na nagmamahalan si Yunsu at ang anak niya, hindi niya mapigilang isipin ang kapatid niya. Namula ang mga mata niya. Kung hindi dahil kay Yunsu, masaya pa sanang nabubuhay si Junhyun kasama si Donghyun. Hindi niya kailangang mabuhay ng mag-isa sa mundong ito. Determinado si Donghyun na pagbayarin si Eunsu sa buhay ng kapatid niya. Gusto niyang maranasan din nito ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Sinundan ni Donghyun si Sua hanggang sa madiskubre niyang hindi sinasadyang naging drug delivery person ito. Nang matapos ni Sua ang huling order niya at pauwi na sana, kinidnap siya ni Donghyun at tinawagan si Yunsu. Sa oras na ito, kakatanggap lang ni Yunsu ng tawag mula kay Huirim. Kontento niyang inisip na basta matapos ang gabing ito, magkakaroon siya ng sapat na pera para ipadala ang asawa at anak niya sa ibang bansa. Kaya ibinaba ni Yunsu ang tawag. Kasabay nito, walang nakuha si Police Taegu mula kay Yunsu. Natatakot siyang mabunyag ang bagay na ito, kaya pinaratangan niya si Police Yunyong. Sinabi ni Police Taegu na tumanggap si Police Yunyong ng suhol mula sa Phantom Organization at nagbigay ng impormasyon sa kabilang panig, kaya ipinadala si Police Yunyong para imbestigahan. Nang ilatag ng prosecutor ang lahat ng ebidensya kay Police Yunyong, wala talaga siyang maidepensa sa sarili niya. Naiintindihan din niya sa puso niya na ang tanging paliwanag ay sinadya siyang bitagin ni Police Taegu. Ang hindi kailangang aksyon na ito ni Police Taegu ang biglang nagpalinaw sa matagal ng pagdududa ni Police Yunyong. Mula simula hanggang dulo, si Police Taegu ang mastermind sa likod ng lahat. Hindi mapigilan ni Police Yunyong ang galit niya. Si Officer Taegu ay dati mismong taong palaging nirerespeto ni Officer Yunyong, pero hindi inaasahan na matagal na pala nitong tinalikuran ang hustisya. Ngayon, naging corrupt na police officer na siya. Nang muling makaharap ni Officer Yunyong si Officer Taegu, agad siyang sumugod at sumuntok. Hindi man lang natakot si Officer Taegu sa isang newbie. Tinakot niya si Officer Yunyong na mas mabuting manahimik na lang siya. Kung gusto pa rin niyang matanggap ang pensyon niya at mabuhay ng payapa ang pamilya niya, huwag na niyang ituloy pa ang usaping ito. Para sa pamilya niya, pinili ni Officer Yunyong na manahimik. Akala ni Officer Taegu basta maayos niya si Officer Yunyong at masunog ang lahat ng ebidensyang may kinalaman kay Yunsu, makakatulog na siya ng payapa, pero biglang may nangyari. Nawala kay Mion ang lahat dahil sa paggamit ng droga. Dahil sobrang desperado siya, pinili niyang gumawa ng katangahan. Dahil doon, sobrang napahiya si Jinhee sa school. Nang makita ni Jinhee ang nanay niyang mahina sa hospital bed, sinisi niya si Sua sa lahat. Isang araw, nakita ni Jinhee si Sua at ang best friend nito na masayang tumatanggap ng overtime pay nila. Kaya naging curious si Jinhee at palihim na sinundan si Sua. Kasabay nito, kinuna ni Jinhee ng pictures ang buong drug delivery journey ni Sua. Noong gabing iyon, matapos sundan ni Jinhee si Sua buong araw, pumunta siya sa police station para i-report ang kaso. Nang makita ni Police Officer Taegu na si Sua ang tao sa mga photo, sa sobrang galit ay natawa siya. Para mapanatiling sikreto ang pagbebenta ng droga ni Yunsu, kailangang sunugin ni Police Officer Taegu ang lahat ng photo. Matapos malaman ni Police Officer Yoon Young na nagising na si Donghyun at nawawala ito, agad niyang tiningnan ang surveillance cameras. Natuklasan ni Police Officer Yoon Young na sobrang nagmamadali ang kilos ni Donghyun. Mukhang may pupuntahan siya. Mula roon, hinala ni Police Officer Yoon Young na balak ni Donghyun ipaghiganti ang kapatid niya. Ang unang taong pinaghinalaan ni Police Officer Yoon Young ay si Yunsu, kaya nag-aalala siyang hinanap ito kung saan-saan. Kasabay nito, naghihintay si Kyung sa harap ng bahay niya para mabawi ang droga. Hindi niya inaasahan na hindi sinasadyang masasaksihan niya si Dojin na sinusubukang sirain ang mga iyon. Ang mga drogang ito ang tanging pag-asa ni Kyung para sa paghihiganti. Kaya walang pakialam si Kyung kahit mabunyag ang identity niya at agad siyang sumugod sa loob ng bahay para pigilan si Dojin. Doon lang naintindihan ni Dojin kung bakit madalas magkasama sina Yunsu at Kyung. Lumabas na nagsasagawa sila ng illegal na transaction. Nasagot ang lahat ng dating tanong ni Dojin tungkol sa asawa niya. Kasabay nito ang galit ni Dojin kay Kyung dahil dinala ni Kyung si Yunsu sa maling landas.
Kinamuhian ni Dojin ang drogang sumira sa asawa niya, kaya ipinilit niyang sirain ang mga iyon. Sobrang nagalit si Kyung at inisip niyang kasalanan ni Dojin ang lahat. Kung hindi siya nalugi at nagkaroon ng terminal illness, hindi kailanman kailangang isugal ni Eun-soo ang buhay niya ng ganoon. Kahit totoo ang mga sinabi ni Kyung, ipinilit pa rin ni Dojin na tatawag siya sa pulis. Sa matinding galit, pinatumba ni Kyung si Dojin hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, kinuha ni Kyung ang lahat ng droga. Balak ni Kyung na umalis agad pero hindi niya sinasadyang narinig ang distress call ni Soo-ah. Nasa panganib si Soo-ah kaya hindi ito kayang baliwalain ni Kyung. Nagmadali siyang pumunta sa location na ipinadala nito para iligtas siya. Sa oras na ito, naghahanda si Dong-hyun na turukan ng droga si Soo-ah. Gusto niyang sirain siya para mabuhay si Yoon-soo sa sakit. Nakatali ang mga kamay ni Soo-ah. Habang naghahanap si Dong-hyun ng droga, palihim na tumawag si Soo-ah sa nanay niya para humingi ng tulong. Pero kausap ni Yoon-soo si Huirim noon, kaya inis niyang ibinaba ang tawag. Pinatay pa niya ang phone niya. Nang ilagay ni Huirim ang 2 bilyong won na cash sa harap ni Yoon-soo, sobrang saya niya na hindi siya makapagsalita. Sigurado si Yoon-soo na ito ang shortcut papunta sa kaligayahan, pero hindi niya alam na nasa panganib ang anak niya. Nang makita ni Huirim ang greedy na itsura ni Yoon-soo, hindi niya napigilang maliitin ito. Pumayag si Huirim na ibigay ang pera sa kondisyon na kailangang ibunyag ni Yoon-soo ang background ni Kyung. Masayang pumayag si Yoon-soo. Naramdaman ni Yoon-soo na swerte siya dahil hindi kailanman nagbunyag si Kyung ng kahit anong mahalagang impormasyon sa kanya. Tapat na sinabi ni Yoon-soo na wala siyang alam tungkol kay Kyung. Pakiramdam ni Huirim ay naloko siya, kaya galit niyang tinawag ang mga tauhan niya. Hindi lang gusto ni Huirim na agawin ang goods, ayaw din niyang makuha ni Yoon-soo ang pera. Mabuti na lang at handa si Yoon-soo. Binalaan niya ito na maliban kung gusto siya nitong patayin, hindi siya nito magagalaw. Ang malamig na tingin ni Yoon-soo ang nagpaalangan kay Huirim. Sa huli, nakuha niya ang pera at umalis. Pagkasakay ni Yoon-soo sa kotse, nagmamadali niyang binuksan ang phone niya. Doon lang niya nakita ang distress message ng anak niya. Matapos basahin ang message, nagpanik siya. Sobrang kritikal ng sitwasyon ni Soo-ah. Nababaliw na si Dong-hyun. Gusto niyang iturok ang droga sa batang babae. Desperadong lumaban si Soo-ah, pero hindi natitinag si Dong-hyun sa mga pakiusap niya. Sa sandaling iyon, dumating sa tamang oras si Police Officer Yoon-yong at pansamantalang napigilan ang mga kilos ni Dong-hyun. Pero hindi kalaban ni Police Officer Yoon-yong si Dong-hyun, kaya sandali lang siyang nakalaban. Agad pagkatapos noon, pinatumba siya ni Dong-hyun. Nang makita ito ni Soo-ah, mabilis niyang sinubukang tumakas pero nahuli ulit siya. Nang aatakihin na sana ulit ni Dong-hyun si Soo-ah, sinira ni Kyung ang pinto at sumugod sa loob. Nang malinaw na makita ni Dong-hyun ang mukha ng taong nasa harap niya, agad niyang nakilala si Kyung bilang isa sa mga taong kumidnap kina Dong-hyun at Jun-hyun. Biglang sumiklab ang galit ni Dong-hyun. Parang baliw niyang inatake si Kyung. Nang halos masakal na si Kyung hanggang mamatay, kakagising lang ni Police Officer Yoon-yong at sumigaw. Pinaalalahanan niya si Kyung na atakihin ang sugat ni Dong-hyun na hindi pa gumagaling. Dahil doon, nagkaroon si Kyung ng pagkakataong makahinga. Sa panik, tumakbo palayo si Soo-ah at hindi sinasadyang nabangga si Officer Taegu. Naghihintay pala siya sa labas ng pinto. Sa sandaling makita ni Officer Taegu si Soo-ah, nakaisip siya ng bagong plano. Nang nagpanik na tumakbo si Yoon-soo sa police station, nakita lang niya ang anak niyang sugatan. Nandoon ang dalawa sa mga kasamahan ni Yoon-soo. Puno ng gasgas ang mukha ni Kyung at si Officer Taegu ang in charge sa kasong ito. Agad na napagtanto ni Yoon-soo na may taong sinamantala ang kahinaan niya. Tama nga, inilabas ni Officer Taegu ang droga mula sa bag ni Soo-ah. Sobrang natakot si Yoon-soo nang makita iyon. Hindi siya makapaniwala na hindi sinasadyang naging delivery person niya si Soo-ah. Hindi alam ni Soo-ah na kontrabando ang dinadala niya. May kinalaman sa batas ang bagay na ito, kaya ginamit ito ni Officer Taegu para takutin si Yoon-soo. Mapagpakumbabang nakiusap si Yoon-soo kay Officer Taegu na patawarin ang anak niya. Nangako siya na hindi na siya kailanman magbebenta ng droga. Pero si Officer Taegu ay isang experienced na tao. Nakita niya ang walang hanggang greed sa mga mata niya. Sigurado siyang hindi kailanman kayang tumigil ni Yoon-soo. Sa wakas, inamin ni Yoon-soo na nagsimula siyang magbenta ng droga para gamutin ang sakit ng asawa niya. Pero matapos maranasan ni Yoon-soo ang marangyang buhay, mabilis na nagbago ang iniisip niya. Gusto rin ni Yoon-soo na mamuhay ng mas maganda kaysa sa iba. Gusto niyang tumira sa malaking bahay at mamuhay na parang mayaman. Nang makita ni Officer Taegu na nakita na ni Yoon-soo ang tunay niyang sarili, agad niyang ginamit ang taktik na pananakot at pagpapakalma. Sinabi ni Officer Taegu kay Yoon-soo na sa oras na umalis siya rito, tuluyang guguho ang buhay niya. Kailangang pumunta ng anak ni Yoon-soo sa reform school. Mamamatay din ang asawa niya sa loob ng 1 taon dahil wala siyang pera para sa treatment. Iimbestigahan din ni Officer Taegu si Yoon-soo dahil meron siyang malaking income na hindi alam ang pinanggalingan. Sa huli, mabubunyag sa publiko ang identity ni Yoon-soo bilang drug dealer. Mapapahiya ang buong pamilya niya dahil dito. Hindi matanggap ni Yoon-soo na mawala sa kanya ang lahat. Ayaw niyang bitawan ng benefits na nasa kamay niya. Ayaw niyang mauwi sa wasak na pamilya. Hindi rin ito matanggap ni Kyung. Tahimik niyang tinitigan si Yoon-soo na may malungkot at disappointed na ekspresyon. Gumawa siya ng matapang na desisyon. Kusang inamin niya ang nakaraan niya na parang ginagawa niya ito para ipakita ang sincerity niya.
Gusto ni Kyung na makipag-cooperate kay Yoon-soo para alisin si Police Officer Taegu. Sumasakit ang ulo ni Yoon-soo habang naghahanap ng paraan para malutas ang problema. Sa sandaling ito, bigla siyang natauhan. Sa halip na umupo si Yoon-soo at hintayin ang kamatayan, dapat siya mismo ang kumilos. Pipilitin nila ni Kyung si Police Officer Taegu hanggang sa kamatayan. Muli na namang naging partners ang dalawa. Sinuhulan ni Kyung ang isang grupo ng mga thug para hayaan si Yoon-soo na magdala ng pera at gamot kay Police Officer Taegu. Sinamantala ni Kyung ang pagkakataon para magpadala ng taong magpapatumba kay Police Officer Taegu. Pagkatapos, tahimik nila itong itatapon sa dagat para ipakain sa isda. Nang umuwi si Yoon-soo para ihanda ang lahat, bumalik din si Do-jin mula sa ospital. Ayaw niyang makita ang asawa niya na lalong lumulubog sa maling landas. Nakiusap siya rito na huwag nang masangkot sa droga. Nang makita ni Yoon-soo na nakatayo si Do-jin sa panig ng hustisya, tuluyang sumabog ang lahat ng resentment na matagal niyang pinipigil. Kinritiko ni Yoon-soo si Do-jin bilang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Siya ang nagtulak sa kanya sa kailaliman. Sa loob ng napakaraming taon, hinayaan niyang gamitin nito ang lahat ng pera para tulungan ang pamilya at mga kaibigan nito. Dati, akala niya iyon ang espesyal nitong kabaitan. Tuwing nagdudulot ito ng problema, tahimik niyang pinapasan ang bigat ng buong pamilya. Pero sa huli, nang magkasakit ito, walang tumulong sa pamilya niya. Hindi niya mapigilang sisihin ito. Pinahirapan siya nito ng sobra. Hindi niya kailanman naisip na manggagaling kay Yoon-soo ang ganoon kasakit na mga salita. Pakiramdam lang niya ay nagbago na ang asawa niya. Dahil hindi mapigilan ni Do-jin si Yoon-soo sa paggawa ng krimen, nagdesisyon siyang kunin ang phone niya para tumawag sa pulis. Sa panik, itinulak ni Yoon-soo si Do-jin pababa. Malakas na tumama ang ulo niya sa bato at maraming dugo ang umagos. Hindi man lang tumawag si Yoon-soo ng ambulance para sa asawa niya, kundi nagmamadali siyang nagmaneho palayo. Inisip ni Yoon-soo na basta malampasan niya ang araw na ito, babalik sa normal ang lahat. Kaya matatag na pumunta si Yoon-soo sa meeting place. Matapos ibigay ni Yoon-soo ang lahat ng droga at pera kay Officer Taegu, kinakabahan siyang naghintay sa mga taong nakipag-appointment na lalabas at magpapatumba rito. Pero hindi pa rin dumarating ang taong kinuha ni Kyung at naka-off din ang phone nito. Kasabay nito, kinritiko ni Officer Taegu si Yoon-soo dahil ibinenta niya ang droga kay Hui Rim sa sobrang mababang presyo. Wala nang natitirang humanity si Officer Taegu. Pumunta siya sa bahay ni Hui Rim para nakawin ng droga. Binalaan ni Officer Taegu si Yoon-soo na maging mas reasonable mula ngayon. Hindi na siya makakilos pa dahil hindi na makapaghintay si Kyung na dumating ang tulong. Nagdesisyon siya na mismo ang gagawa. Pero mabilis na nahalata ni Police Taegu ang mga kilos niya. Lumabas na nag-install pala si Police Taegu ng wiretapping software sa phones ng dalawang tao. Alam niya ang lahat ng kilos nila. Nabunyag ang plano ni Yoon-soo at Kyung. Wala ring balak si Police Taegu na mag-iwan ng kahit sinong buhay. Basta sabihin niya na self-defense iyon, kahit mamatay sina Kyung at Yoon-soo, walang mananagot sa kanya. Sumugod si Kyung para pigilan si Police Taegu at sinabihan si Yoon-soo na tumakas agad. Gusto niyang tumawag sa pulis pero hindi niya kayang bitawan ang droga at pera. Sa huli, gumawa si Yoon-soo ng isang nakakabaliw na desisyon. Nagmaneho siya pabalik habang matinding naglalaban sina Kyung at Police Taegu. Itinutok ni Police Taegu ang baril sa ulo ni Kyung nang patatapusin na sana niya ang laban. Nagmaneho si Yoon-soo papunta sa kanya. Sobrang liwanag ng headlights kaya hindi mabuksan ng dalawa ang mga mata nila. Agad na naintindihan ni Kyung ang intensyon ni Yoon-soo at mabilis na umiwas sa gilid. Pero hindi nakaiwas sa oras si Officer Taegu at nabangga siya ng kotse ni Yoon-soo saka tumilapon. Sobrang kinakabahan si Yoon-soo. Pero nang makita niyang humihinga pa rin si Officer Taegu, pansamantala siyang nakahinga ng maluwag. Nagmamadaling pinilit ni Yoon-soo si Kyung na umalis agad, pero nakatitig lang si Kyung sa taong nakahandusay sa lupa. Puno ng galit at kalupitan ang mga mata niya. Sa loob ng napakaraming taon, natatakan si Kyung bilang murderer. Kailangan niyang tiisin ang hindi mabilang na mapanghamak na tingin at pagtataksil, kahit ang mga kamag-anak niya ay tinalikuran siya. Ang hayaan si Officer Taegu na mabuhay ay isang banta. Basta buhay ito, pwedeng gumuho anumang oras ang revenge plan ni Kyung. Napakahigpit ng pagkakakuyom ng kamao ni Kyung na parang tutusok na sa palad niya ang mga kuko niya. Ang tanging iniisip ni Kyung ay bunutin ang damo hanggang ugat, pero ginising siya ng mga salita ni Yoon-soo. Ang original purpose niya sa paghihiganti ay patunayan ang innocence niya. Kapag nadumihan ng dugo ang kamay niya dahil sa paghihiganti, masasayang lang ang lahat ng naunang effort niya. Nakaisip si Yoon-soo ng perpektong plano para kay Kyung. Hindi niya kailangang saktan ang buhay ni Officer Taegu. Ginamit lang ni Kyung ang pagbabanta para kontrolin siya. Kasabay nito, komportableng nakaupo si Kyung sa office ni Officer Taegu. Naghahanda si Kyung na umamin. Nang magising si Officer Taegu sa ospital at malaman ito, binaliwala niya ang mga sugat niya at sinubukang tumakbo papunta sa office. Nang harapin ni Officer Taegu ang mapang-asar na attitude ni Kyung, sobrang nagalit siya. Sinabi ni Kyung na gusto niyang umamin kay Officer Taegu. Sinimulan ni Kyung ikwento kung paano sila nakatanggap ni Yoon-soo ng blackmail message. Noong una, akala ni Officer Taegu na gamit ang kakayahan niya, kaya niyang gawin na hindi maniwala ang mga tao kay Kyung. Kaya pa rin niyang panatilihin ang posisyon niya bilang police officer at ang magandang image niya sa mata ng mga kasamahan niya.
Pero nagbago ang sitwasyon nang ilabas ni Kyung ang isang video. Malinaw nitong nirecord ang madilim na nakaraan ni Officer Taegu. Dahil doon, agad na nag-alangan si Officer Taegu. Hindi niya kayang isugal ang kinabukasan niya kay Kyung dahil kailangan pa niyang ipaglaban ang custody ng anak niya at ipagpatuloy ang buhay niya. Sa huli, pumayag si Officer Taegu sa request ni Kyung. Titigil siya sa pag-imbestiga sa drug trafficking case ni Yunsu. Mabilis na nag-book si Yunsu ng plane ticket papuntang Japan. Pagkatapos, kinontak niya ang isang treatment facility doon. Pero plano ni Kyung na ipagpatuloy ang drug business dahil gusto niyang kumita ng sapat na pera para matapos ang revenge plan niya. Noong una, plano ni Kyung na hatiin ang natitirang droga at pera kay Yunsu. Pero nang malaman niyang kailangan nito agad ng 1 bilyong won, ibinigay niya sa kanya ang lahat ng perang natanggap niya mula kay Huirim. Sobrang nagpasalamat si Kyung dito. Kapag nakuha ng kapatid ni Kyung ang perang ito, matagumpay niyang makukuha ang shares ng kumpanya ni Huirim. Sa oras na iyon, kaya nang pabagsakin ni Kyung at ng kapatid niya ang buong pamilya ni Huirim. Pero hindi nagtagal ang saya. Biglang pinangunahan ni Huirim ang isang grupo ng mga tao na pumasok sa bahay para ilantad ang plano ni Kyung at ng kapatid niya sa harap ng lahat. Lumabas na galit pa rin si Officer Taegu kay Kyung dahil sa ginawa nito. Malinaw ding alam ni Officer Taegu na maraming taon nang nagtatago si Kyung, naghihintay lang ng araw ng paghihiganti. Basta mailantad ni Officer Taegu ang plano ni Kyung, mapapatikim niya kay Kyung ang galit na nararamdaman niya. Mas mahalaga pa, ang isang ruthless na tao tulad ni Huirim ay siguradong gaganti ng malupit kay Kyung. Kaya hindi na kailangang kumilos ni Officer Taegu. Makakaupo lang siya at makikinabang sa mangyayari. Ang totoo ay eksakto sa hula ni Officer Taegu. Sa sandaling malaman ni Huirim ang tunay na identity ni Kyung, pinasiyasat niya ng mabuti si Kyung sa mga tauhan niya. Nang pumasok si Huirim sa bahay ni Kyung at makita ang pader na puno ng mga litrato niya, agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na kumilos. Kailangan nilang burahin ang lahat ng bakas ng impormasyong may kinalaman kay Kyung, kasama na ang video na nakasave sa computer niya. Nirecord nito si Huirim na gumagamit ng droga. Matapos maihanda ang lahat, tumawag si Huirim para i-report ang insidente. Itinulak ni Huirim si Kyung sa harap ng pulis. Sa oras na ito, walang kamalay-malay si Kyung sa lahat at nasa klase pa, nagpapaalam sa mga estudyante. Bigla, sumugod ang pulis sa classroom at inaresto si Kyung dahil sa drug trafficking. Ang balita ng pagkakaaresto ni Kyung ang naging dahilan para magsimulang magtsismisan ang mga magulang. Siyempre, naging suspect din si Yunsu dahil siya ang maid ni Kyung. Sobrang nagpanik si Yunsu. Gusto niyang agad dalhin ang asawa at anak niya at umalis. Pero ayaw nang umalis ni Dojin. Hindi nagtagal bago iyon nang malaman ni Yeoju na pupunta sa Japan ang buong pamilya ni Yunsu. Sobrang nagpanik siya at tumakbo para pigilan sila. Noong gabing nag-away sina Dojin at Yunsu, nagkataong nakita ni Yeoju si Yunsu na nagmamadaling pinupulot ang mga nakakalat na pills. Sa sandaling iyon, agad na naintindihan ni Yeoju na umasa si Yunsu sa drug business para gamutin ang sakit ng asawa niya. Gusto ni Yeoju na manatili si Dojin at huwag siyang iwan, pero mariin nitong sinabi na gusto lang niyang makasama ang pamilya niya. Sa pagmamadali, gusto ni Yeoju na ipahayag ang nararamdaman niya para kay Dojin, pero matagal siyang nag-alangan at hindi pa rin niya masabi. Sa totoo lang, matagal nang napansin ni Dojin ang nararamdaman ni Yeoju. Sinabi niya ang lahat para hindi na ito umasa pa. Itinuturing ni Yunsu si Yeoju bilang matalik niyang kaibigan, pero alam ni Dojin ang tunay na ugali ni Yeoju. Lumabas na noong intern si Yunsu sa bank, napakahusay ng lahat ng performance niya. Pero sa huli, hindi na-retain si Yunsu bilang full-time employee. Lahat iyon ay dahil inakit ni Yeoju ang boss, kaya nakansela ang oportunidad ni Yunsu. May kaunting ilusyon pa rin si Yeoju at inisip niyang hindi sinabi ni Dojin ang totoo dahil may feelings ito sa kanya. Pero diretso niyang sinabi na ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi ang totoo ay dahil natatakot siyang masyadong masaktan si Yunsu. Mawawala sa kanya ang career at friendship niya ng sabay. Palaging gustong agawin ni Yeoju ang lahat mula kay Yunsu, pero sa huli, napagtanto niyang wala siyang iba kundi isang biro. Alam ni Dojin ang lahat ng maruruming bagay na ginawa niya. Wala nang kahit anong chance si Yeoju na agawin siya. Isang pakiramdam ng matinding kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Yeoju. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang isip ni Dojin. Umaasa siyang makalaya si Yunsu mula sa bigat na dinadala niya. Gusto lang niyang mabuhay ito ng maayos. Pinayuhan ni Dojin si Yunsu na sumuko sa pulis. Kahit kailangan niyang harapin ang parusa ng batas, palagi siyang nasa tabi niya. Kahit gaano kahirap ang hinaharap, basta magkakasama ang buong pamilya, lilipas din ang lahat. Dahil sa warmth ni Dojin, napaiyak ng todo si Yunsu. Sa huli, naging determinado siyang sumuko sa pulis, pero napigilan siya ng biglang paglitaw ni Officer Taegu. Nahulaan na ni Kyung na matapos mabantaan, hindi basta uupo si Officer Taegu at hihintayin ang kamatayan. Pumunta si Kyung para hanapin si Officer Yunyong at pinaalalahanan siyang imbestigahan ang malaking halaga ng cash na itinago ni Officer Taegu. Batay sa mga clue na ibinigay ni Kyung, palihim na pumasok si Officer Yunyong sa bahay ni Officer Taegu. Habang nakaupo si Officer Yunyong sa kama ni Officer Taegu, bigla siyang nakaisip ng ideya. Pinunit niya ang isang sulok ng pader at natuklasan niyang ang buong pader ay puno ng cash.
800 milyong won ang lumitaw sa harap ng mga mata niya. Agad na nag-report si Officer Yun Young sa prosecutor's office at mabilis silang nagbukas ng investigasyon laban kay Officer Taegu. Nang harapin siya ng mga akusasyon mula sa mga subordinate niya, tumanggi si Officer Taegu na umamin. Nagsinungaling pa siya na wala siyang alam tungkol sa pera. Lahat iyon ay bitag na ginawa ng iba para saktan siya. Hindi naniwala ang prosecutor sa palusot ni Officer Taegu dahil ang katotohanan sa harap ng mga mata niya ang ebidensyang magpapakulong sa kanya. Sa huli, nakondena si Police Taegu. Habang nasa daan, inihatid ni Police Yun Young si Police Taegu. Bigla siyang nagtanong tungkol sa isang lumang kwento. Napagmulta siya dati dahil may nakitang dirty money sa kotse niya. Matagal na niyang pinaghihinalaan na si Police Taegu ang nasa likod ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ito itinanggi ni Police Taegu, kundi diretso niyang inamin. Hindi pa siya nag-atubiling sabihin na noong panahong iyon kailangan ng pamilya ni Police Yun Young ng pera. Si Police Taegu ang nagbigay sa kanya. Kaya natural lang na si Police Yun Young ang sumalo ng sisi para sa kanya. Dati, si Police Taegu ay isang respetadong old leader. Pero ngayon, naging ganito na siya kawalang hiya. Sobrang nagalit si Police Yun Young dahil dito. Pero nang maisip niya ang pagkakaibigan nila sa loob ng maraming taon, hindi pa rin niya kayang pagalitan si Police Taegu. Pinayuhan lang siya ng mga kasamahan niya na pumunta sa kulungan para magbago. Hindi niya matanggap ang ganitong pagkatalo. Palihim niyang kinuha ang paperclip na itinago sa ilalim ng upuan at tahimik na binuksan ng posas. Kinuha ni Officer Taegu ang baril ni Officer Yun Young at hinostage siya. Pagkatapos, tumakas siya. Dahil na-distract ang driver, naibangga niya ang kotse sa bakod. Agad na nagkagulo sa loob ng kotse. Biglang tumunog ang putok ng baril. Natamaan sa leeg ang dating subordinate at namatay agad sa lugar. Sa oras na ito, tuluyan nang nawala ang lahat ng humanity ni Officer Taegu. Tumakas siya mula sa kotse at naging fugitive criminal. Dahil desperado, unang pumunta si Officer Taegu sa bahay ni Yunsu. Sa sandaling iyon, naghahanda si Dojin na dalhin siya para umamin. Nag-alala siyang baka saktan ni Officer Taegu ang asawa niya, kaya agad siyang tumayo sa harap niya. Sinuntok ni Officer Taegu si Dojin, dahilan para bumagsak siya. Tiningnan ni Yunsu ang officer na puno ng dugo at may hawak na baril. Napagtanto niyang pwede itong mawala ng kontrol anumang sandali. Para protektahan ang sarili niya, kusang ibinigay niya ang pera at droga. Nang paalis na si Officer Taegu, bigla niyang nakasalubong si Sua, nakakapasok lang sa pinto. Mabilis na nabuo sa isip niya ang isang masamang plano. Sa sandaling ito, nawala na ang lahat ng katinuan niya. Nang makita niyang plano ni Yunsu na tumakas kasama ang pamilya niya, sumiklab ang galit niya. Sa isip ni Officer Taegu, si Yunsu ang sumira ng lahat para sa kanya. Kaya hindi siya karapat-dapat maging masaya. Mabilis siyang nagpaputok kay Yunsu. Ginamit ni Dojin ang lahat ng lakas niya para harangan si Yunsu. Kaya sa kasamaang palad siya ang tinamaan ng bala. Sa sandaling iyon itinulak ni Sua ang pinto at pumasok. Hindi tumigil si Officer Taegu. Agad niyang binago ang target niya kay Sua. Mabilis na sumugod si Yunsu sa harap ni Officer Taegu para protektahan ang anak niya. Sa sandaling pinindot ni Officer Taegu ang gatilyo, napagtanto niyang wala ng bala ang baril. Tiningnan niya si Yunsu nang may malalim na kahulugan. Naniniwala siyang nasira na niya ang pamilya nito. Sapat ng patas ang ganitong ending. Pagkatapos noon, matagumpay na umalis si Officer Taegu. Nakalubog sa sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay sina Yunsu at ang anak niya. Pero pagkakatapos ng funeral ni Dojin, inaresto si Yunsu ng pulis dahil suspect siya sa drug trafficking. Kakawala lang ni Sua sa ama niya at ngayon nalaman niya na drug dealer pala ang nanay niya. Nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Tumanggi pa nga si Sua na makipagkita kay Yunsu. Matigas na naniwala si Sua na si Yunsu ang hindi direktang salarin na pumatay kay Dojin. Sobrang sakit ang nararamdaman niya pero hindi niya kayang magpaliwanag. Sa interrogation room, nagharap sina Yunsu at Kyung sa mismong lugar. Hindi binigyan ni Kyung si Yunsu ng pagkakataong magsalita. Mag-isa niyang inako ang lahat ng sisi. Alam ni Kyung ang mahirap na sitwasyon ni Yunsu at naiintindihan din niya ang nararamdaman nito para sa anak niya. Batay sa testimony ni Kyung, nabawasan ang sentensya ni Yunsu pero hindi pa rin ito matanggap ni Police Yun Young. Naghahanap siya kung saan-saan pero wala pa rin siyang mahanap na kahit anong bakas ni Police Taegu. Kaya nakaisip si Police Yun Young ng matapang na ideya na gamitin sina Yunsu at Kyung para painan si Police Taegu. Mabilis na pumayag si Yunsu. Gustong-gusto niya ng pagkakataong bumawi. Sabik siyang ipaghiganti ang asawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang malaman ni Officer Taegu na kinidnap ni na Yunsu at Kyung ang anak niya, agad siyang nahulog sa bitag na inihanda ni Officer Yun Young. Nang makita ni Officer Taegu ang mga dating kasamahan niya na nakatutok ang baril sa kanya, napagtanto niyang naloko siya. Sinadya ni Yunsu na lumapit kay Officer Taegu para sabihin sa kanya na malapit nang umalis papuntang ibang bansa ang anak niya kasama ang asawa niya. Ang dahilan ni Officer Taegu sa paggawa ng krimen ay para makuha ang custody ng anak niya pero ngayon nauwi sa wala ang lahat ng pagsisikap niya. Sa matinding galit, hinostage ni Officer Taegu si Yunsu at nagmaneho palayo. Habang nasa daan, nang hindi nakatingin si Officer Taegu, inilabas ni Yunsu ang sandata niya at malakas siyang sinaksak. Matindi ang naging paglalaban ng dalawa sa mabilis na umaandar na kotse. Sa huli, nawalan ng kontrol ang kotse at bumangga sa bakod.
Habang walang malay si Officer Taegu, mabilis na tumakas si Yunsu. Nang magkamalay si Officer Taegu, agad niya itong hinabol. Nang papatayin na sana niya siya, dumating si Kyung sa tamang oras. Nang makita ni Officer Yunyang na malapit nang mawalan ng kontrol ang sitwasyon, nagpaputok siya para pigilan ito. Tinamaan si Officer Taegu at nahulog sa tubig at pansamantalang nawala. Pagkatapos noon, sinimulan ni na Yunsu at Kyung ang pagsisilbi ng sentensya nila. Sa loob ng taon ng pagsisilbi nila ng sentensya, napakahusay ng naging kilos ni Yunsu. Tiyaga siyang nagsulat ng liham sa anak niya araw-araw. Hindi inasahan ni Yunsu na patatawarin siya ng anak niya. Ang tanging inaasahan ni Yunsu ay matanggal ni Sua ang bigat sa puso niya. Ipagpapatuloy nito ang pag-aaral niya at susundan ang passion niya sa pagpipinta. Matapos ni Yunsu ang prison term niya, iniiwasan pa rin siya ng anak niya. Sa oras na ito, si Yeoju ang naging legal guardian ni Sua. Hindi mapigilan ni Yunsu ang pangungulila niya sa anak niya, kaya kusang nakipagkita siya kay Yeoju. Pero hindi niya inaasahan na diretsahang inamin ni Yeoju na ilang sandali matapos mamatay si Dojin, siya ang nagsumbong kay Yunsu tungkol sa drug trafficking. Sa harap ng pagtataksil ng matalik niyang kaibigan, medyo nalungkot si Yunsu at tinanong si Yeoju kung kailanman ba ay itinuring talaga siya nitong kaibigan. Kinadiri ni Yunsu ang sagot ni Yeoju. Lumabas na talagang gusto ni Yeoju si Yunsu, pero dahil sa sobra niyang inggit, gusto ni Yeoju na palitan si Yunsu. Bumalik sa normal ang buhay ni Yunsu. Hindi nagtagal, natapos din ni Kyung ang prison term niya. Dahil nagpapasalamat siya sa tulong ni Yunsu noon, ibinigay niya rito ang lahat ng natitirang pera. Nagdesisyon si Yunsu na magsimulang muli. Ibinenta niya ang luma niyang bahay at lumipat sa bagong lugar. Nang manood si Yunsu ng balita sa TV, nalaman niyang natagpuan na ang katawan ni Police Officer Taegu. Kasabay nito, nalaman din ni Yunsu na ang sanhi ng kamatayan nito ay infection mula sa sugat sa binti niya. Sa huli, hindi napigilan ni Yunsu na ngumiti dahil naipaghiganti niya ang asawa niya. Kasabay nito, malapit na ring matapos ang revenge plan ni Kyung. Akala ni Huirim na kapag nakulong si Kyung, makakabuhay na siya ng payapa. Pero habang mayabang na nagsasalita si Huirim sa launch ng bagong product niya, biglang lumabas ang video niya na gumagamit ng droga. Lumitaw pa si Kyung sa harap niya na may mapanghamong tingin. Sa oras na ito, sobrang galit ni Huirim. Tinakot ni Huirim si Kyung na kahit meron siyang video, hindi pa rin niya siya kayang pabagsakin. Pero kalmadong sumagot si Kyung na hindi niya inilabas ang video para agad pabagsakin si Huirim. Ang tunay na dahilan ay para protektahan ng Kang Group ang sarili nila sa pamamagitan ng pag-alis kay Huirim. Nangyari ang lahat gaya ng hula ni Kyung. Lalong naging magulo ang public opinion. Ipinailalim si Huirim sa house arrest ng group. Humingi siya ng tulong sa lolo niya pero hindi siya nagtagumpay. Habang nasa epekto ng droga, pinatay ni Huirim ang girlfriend niya. Tuluyan siyang naging sentro ng public opinion. Kahit ang lumang kaso mula 10 taon na ang nakalipas ay nabuksan muli para sa retrial. Para protektahan ng Kang Group, sa huli ay pinili ng lolo niya na talikuran si Huirim. Matapos makulong si Huirim, patuloy pa rin siyang palihim na gumamit ng droga. Sa huli, bigla siyang namatay sa kulungan. Sa wakas, natapos ni Kyung ang paghihiganti niya. Nalinis na niya ang pangalan niya at maaari na siyang makauwi ng maayos. Nang akala ni Kyung na magsisimula na ang masayang buhay niya, hindi sinasadyang may natuklasan siya sa safe sa bahay. Isa itong secret agreement sa pagitan ng ama ni Kyung at ng Kang Group. Doon lang naintindihan ni Kyung na mula sa simula ay alam ng ama niya na napagbintangan lang siya, pero isinakripisyo siya ng ama niya para sa benepisyo. Hinayaan siya ng ama niya na magdusa sa kawalan ng hustisya sa loob ng 10 taon. Ang paghihiganting matagal na pinaghirapan ni Kyung ay naging isang biro na lang ngayon. Inubos ng pagtataksil ng ama niya ang lahat ng lakas niya. Naglakad siya ng walang direksyon papunta sa rooftop. Puno ng sakit at disappointment ang isip niya. Walang laman ang mga mata ni Kyung. Tahimik siyang umupo habang iniisip ang katawa-tawa niyang buhay. Kasabay nito, natuklasan ni Yunsu ang isang pakete ng droga sa kumot na hindi nakumpiska. Kalmado niyang itinapon ang lahat ng droga sa toilet pero nanatili ang daliri niya sa flush button. Sa isip ni Yunsu, lumitaw ang pangit na mukha ng part-time boss niya. Nahulog siya sa pagpili kung ipagpapatuloy niya ang landas ng kasalanan o babalik sa normal na buhay.